Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Ang ganda talaga ng tanawin dito sa probinsya no? Ang tahimik at walang traffic. Napakasarap tumira at magmuni-muni sa lugar na to. Kaya nga ako sumama dito dahil alam kong marerelax kong isip ko dahil sa mga tanawin dito. Tingnan mo sa labas puro punong nakikita natin, hindi building at kung ano-ano pang sasakyan na palagi natin nakikita sa syudad. Hindi rin mausok. Pero hindi ba kayo natatakot, guys? Sobrang tahimik, puro puno. Kung masisiraan tayo dito, wala agad makakatulong sa atin. Nakakatakot naman dito. Ganito yung nakikita ko sa mga palabas Ano ka ba naman, Roxanne? Ayan ka na naman sa pag-iisip mo ng mga nakakatakot. Tigilan mo nga yan. Malamang nasa probinsya tayo, puro puno talaga dito. Oo nga naman, Roxanne. Tsaka bakit ka ba sumama sa amin na magbakasyon sa bahay ni Lola Mary kung natatakot ka pala? Wala akong naalala na nagpaalam ka kay Mama ha. Bigla ka na lang sumama dito. Bakasyon na. Malamang sasama talaga ako. Nakaka-stress kaya sa bahay, kuya. Pasensya na, kuya at ate ha. First time ko kasi mapadpad sa lugar na maraming puno. Alam niyo naman laking syudad ako. Para naman kayong mga sira Masasanay ka rin, Roxanne. Lalo na at isang buwan tayong magbabakasyon dito. Ganito tayo katagal na mananatili sa bahay ng lola ko. Maganda doon at sariwa ang hangin. Kaya alam ko magugustuhan mo. Tsaka napapagod na ako magtrabaho sa Maynila Kaya kailangan kong i-relax ang isip ko. Baka mabaliw ako sa dami ng trabahong ginagawa ko. Ako rin. Pakiramdam ko malaking adventure to sa buhay ko. Lalo na at kauna-unahan kong beses na nakapunta rito. Uy, teka, ano ba naman yan, Roxanne? Inubos mo na pala yung dala nating pagkain, Ngayon mo pa napansin? Walang ginawa yung kapatid mo kundi kumain ang kumain sa buong biyahe. Ubus na nga ang pagkain binili natin Napakatakaw, pero hindi naman tumataba. Uy, grabe kayo sa akin Nakakasakit kayo ng damdamin. Bakit? Totoo naman Kaya nga dinamihan ko ang pagbili ng pagkain sa syudad dahil alam kong puro pagkain lang ang aatupagin mo dito sa sasakyan. Kung hindi lang tayo talaga close na dalawa, hindi talaga kita isasama. Lugi kami ng kuya mo sa'yo Samahan niyo naman sa akin. Sigurado ko ba sa dinadaanan natin, Mary? Parang kanina pa tayo dumadaan sa lugar na to pero wala akong nakikitang bahay o kung anumang sign na nakalabas na tayo o nakarating na tayo. Parang mas lalo tayong napupunta sa gitna ng kagubatan Tama naman 5 taon lang nawala ako dito, kaya tanda ko talaga na dito kami dumadaan ni Lola, kaya imposibleng mabago agad ang daan. Pero kanina pa tayo nandito. Pakiramdam ko hindi itong daan Maraming palikong daan ang nadaanan natin kanina, kaya baka namali tayo ng napasukan. Teka, saglit Oo nga. Hindi na itong daan Bumalik tayo, Troy. Mali ang napasukan natin. Hindi na ito ang papunta sa amin Sinasabi ko na nga ba? Ang galing mo manghula, kuya Paano mo nalaman? Instinct lang, Rox. Teka. Ano nangyayari? Bakit tumigil ang sasakyan natin? May problema ba, Troy? Anak ng putik, nasiraan yata tayo Ano? Teka, anong gagawin natin? Ay, Diyos ko naman, wala tayong mapaghihinga ng tulong dito. Maghagabi na. Ito na nga sinasabi ko What if may mga aswang dito? Ate Mary, ayoko pang maging hapunan ng mga ugly creatures. Ano ba naman kayo? Huwag nga kang mataranta. Hindi masusolusyonan ito kung matataranta kayo dyan. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Pati ako nadadami sa pagiging matarantahin ninyo Manahimik na nga lang kayo. Napaka-OA mo talaga, kuya. Bawal na ba talaga magdrama dito? Wala naman nakalagay Kailangan pa bang may nakalagay dito para manahimik ka?
Dalawa na nga lang kayo magkapatid, nag-aaway pa talaga kayo. Para kayong aso't pusa. Troy, dala mo naman ang mga gamit mo sa sasakyan, di ba? Oh, nasa likod ng kotse. Bakit? Kunin natin. Tutulungan kitang ayusin ang sasakyan. Mas mapapadali tayo kung magtutulungan tayong dalawa na maayos to. May liwanag pa naman sa labas, oh. Halika na. Paano ako? Bakit? May alam ka ba kung paano maayos ang sasakyan, ha? Wala. Di dito ka na lang. Uutusan ka namin paggalawin ng manibela mamaya. Natatakot ako mag-isa dito, eh. Gusto mo palit tayo? Doon ka sa labas. Dito kami ni Mary sa loob. Gusto mo? Joke lang, kuya. Labas na kayo, sige na. Sigaw lang kayo kung may kailangan kayo, ha? Ay, naku, ewan ko sa inyong dalawa. Magkapatid nga kayo. Mukhang malaking sira ng makina nito, ah. Hindi agad natin ito matatapos ngayon. Anong gagawin natin? Nagugutom na rin ako, eh. Inubos ni Roxanne ang dala nating pagkain, kaya wala tayong makakain sa loob ng kotse. Hindi pa naman masyadong madilim. Subukan nyo kaya maghanap ng pagkain sa paligid. Baka may mahanap kayong mga prutas na pwede nating kainin. Oo nga pala. Bakit hindi ko to naisip? Sige, iiwan ka namin dito. Isasama ko si Roxanne sa paghahanap ng pagkain. Marami namang puno dito, eh. Sana naman may makakain tayo kahit saging man lang, di ba? Sige, mag-iingat kayo, ha. Baka may ahas dyan sa daan. Huwag mo kong takutin, ha. Alam mo namang takot ako sa ahas, eh. Saan tayo pupunta, ate? Malamang maghahanap tayo ng pagkain sa gubat. Kung hindi ka lang kumain sa biyahe kanina, di sana hindi tayo naghahanap ng pagkain dito sa gubat. Ate naman hindi ko naman kasi naisip na mangyayari to. Kung alam ko lang, di sana bumili ako ng maraming pagkain. Hoy, bawang lang ang naiwang pagkain dun, eh. Ako rin. Ay, naku. Nagbakasyon nga tayo para mawala ang stress ko. Pero sa biyahe pa lang, nauubos na ang pasensya ko. Hindi ba tayo pagagalitan na may-ari ng mga tanim dito, ate? Kung kukuha lang tayo ng mga bunga ng hindi nagpapaalam? Baka arestuhin agad tayo, eh. Naghahanap nga lang tayo ng makakain, nakulong pa, di ba? Masyadong tahimik ang paligid at wala akong nakikitang may bahay dito, kaya baka walang may-ari nito. Pwede ba yun, ate? May tanim pero walang may-ari? Oo, may mga ligaw talaga ng mga pananim. Dahil sa tagal ng panahon, dumadami sila. Wow, alam na alam mo talaga, ate. Siyempre, ako pa. Pero kanina pa tayo naglalakad, ate. Kahit isa wala tayong mahanap na pagkain. Nananakit na ang mga paa ko, eh. Maraming puno ng saging pero wala namang mga bunga. Ang iba, hindi pa pwedeng kainin. Mag-iingat ka, ha? Baka may mga butas ang lupa. Napakamalas natin. Bumalik na kaya tayo, ate. Lumalayo na tayo sa kotse, eh. Baka mawala pa tayo. Gutom na ako. Nagugutom na rin ako. Bakit kasi walang mga pagkain dito, eh. Ang laki-laki ng gubat na to pero kahit isa wala tayong maaaring makain. Ano ba naman yan? Parang pinaglalaroan ata tayo ng tadhana. Tara na nga. Baka hinahanap na tayo ng kuya mo. Oh, bakit ganyan ang mga mukha nyo? Wala kaming pagkaing nakita. Mamatay ata tayo sa gutom nito. Hindi ka mamamatay kung hindi ka makakakain ngayon, Roxanne. Ay, masyado tayong malas ngayon, ah. Dahil hindi pa rin umaandar yung sasakyan, hanggang ngayon. Hayaan mo muna yan. Magpahinga muna tayo. Bukas na natin yan problemahin. Magagabi na, hindi na natin maaanindig ang mga sira dyan. Ikaw na rin ang nagsabi, hindi tayo mamamatay kung hindi tayo makakakain ngayong gabi. Para naman hindi tayo sanay nung nag-aaral pa tayo. Oo nga eh. Bumagsak man ang katawan, wag lang ang subject. Mabuti na lang talaga at hindi kayo nasiraan ng bait o nag-aaral pa kayo no? Di naman. Muntik lang. Dahil wala silang makain at hindi pa rin umaandar ang sasakyan, nagpahinga muna sila sa loob ng kotse dahil pagod na sila. Alam naman kasi nilang wala silang magagawa dahil walang katao-tao sa lugar. Wala silang mapaghihingan ng tulong, kaya puro kwentuhan lang ang ginawa nila para hindi matakot at para dalawin ang antok.
Naiihi ako, Roxanne. Samahan mo kaya ako. Saglit lang talaga. Sige na, maiihi na talaga ako eh. Saan ka iihi? Alangan namang dito, malamang dun sa likod ng puno ng saging. Halika na. Ate naman, nakakatakot sa labas. Ang dilim-dilim kaya. Uy, Kuya Troy, samahan mo kami sa labas. Talikod ka lang tumayo ka sa amin. Natatakot talaga ako eh. Ay, ano ba naman yan? Ikaw talaga, samahan mo na kami, Troy. Basta lumayo ka lang sa amin, ha? Nang dadamay pa talaga kayo ng tao. Hindi na kayo para makabalik na tayo kagad sa loob. Ang lamig-lamig sa labas eh. At marami pang insekto. Diyos ko naman, Ang dami niyong arte. O, Troy, wag kang lilingon, ha? Oo nga, bilisan nyo na dyan. Tapos na ako. Ate! Ano yan? Kalahating katawan ba yan ng tao? Huwag kang manakot! Troy! May kalahating katawan dito! Ate! Ate, natatakot ako! Huwag mo akong iwan dito! Ano ba, Roxanne? Huwag mo akong hilahin. Nasisirang damit ko! Anong nangyayari, anak ng tokwa? Gumagalaw pa ang bitukan niya. Nakakadiri. Umalis na tayo dito, Troy. Baka bumalik pa ang kalahating katawan ng manananggal at atakihin pa tayo. Ayoko maging hapunan ng mga aswang ngayong gabi. Saan tayo pupunta? Uy, teka lang! Dahan-dahan naman kayo sa pagtakbo! Ate, may lumilipad na malaking ibon sa ibabaw natin. Huwag kang nalilingon, Roxanne. Huwag mong tingnan ng mukha ng manananggal. Tumakbo ka lang. Manananggal! Aswang! May sumusunod sa atin na aswang! Ate, natatakot ako! Alam ko, pero kailangan mong tumakbo na mabilis kung ayaw mong maging hapunan niya tayo ngayong gabi. Hindi siya titigil hanggat hindi na tayo nauhuli. Bad trip! Hindi pa rin niya tayo nilulubayan! Pumasok tayo sa may mga puno ng saging para hindi agad siya makalapit sa atin. Bilisan mo, Troy! Ito na! Nasaan na tayo, ate? Ano ginagawa natin dito? Hindi ba tayo babalik sa kotse natin, ha, ate? Ay, nakawala rin tayo. Sa wakas. Hindi ko rin alam kung nasa na tayo at hindi na muna tayo babalik sa kotse natin. Nararamdaman kong kakaibang lakas ng hangin doon. Malamang naaamoy niya ang kotse natin at pupunta siya doon para atakihin ulit tayo. Anong klaseng lugar to? May mga bahay dito pero ang dilim. Parang nakakapagtaka naman ang mga naninirahan dito. May mga asin sa paligid nila. Subukan mo kayang kumatok, Troy. Baka pagbuksan tayo. Magpapalipas lang tayo ng gabi sa bahay nila. Tao po! Tao po! Ate, kuya, maaari po ba makituloy? Nasiraan po kasi kami ng sasakyan eh. Mabubuti po kami. Tao po! May tao sa loob, pero mukhang takot silang pagbuksan tayo. Itigil mo muna yan, Roxanne. Hindi tayo pagbubuksan dyan. Dahil kahit sigaw ang gawin natin, wala mangyayari. Saan tayo pupunta nito? Subukan nating maglakad pa sa unahan. May mga bahay pa naman siguro doon. Subukan natin. Sabi ko na nga ba may bahay dito. Pero nasa liblib na lugar tayo. Aling bahay ang kakatukin ko, ate? 2 bahay to eh. Teka, saglit lang. Ang dilim nila. Ang weird. Sa iba na lang kaya tayo kumatok? Parang hindi ko gusto ang hangin sa paligid dito eh. Kinakabahan ako. Ano ka ba naman, ate? Bakit pa tayo maghahanap sa iba kung pwede naman dito, di ba? Judgmental ka lang talaga ng bahay. Tama si Roxanne. Baka makasalubong pa natin yung manananggal sa daan kapag naglakad pa tayo papalayo. Maaari niya tayong maamoy muli. Baka mapahamak pa ang isa sa atin. Sige na nga. Pero dapat hindi tayo magpakampante dito ha. Hindi dapat tayo magtiwala masyado sa kanila. Nakita niyo naman ang nakasagupa natin kanina. Hindi normal ang ibang naninirahan sa paligid na to. Alam namin, ate. Saka baka may pagkain sila dito. Gutom na ako eh. Tao po! Tao po! Ako nga
pala si Roxanne. May mga kasama ako. Galing kami sa syudad at nasiraan kami. Mukhang ito na nga. May taong lumalabas. Anong sa atin, mga ineng? Magandang gabi po. Maaari po ba kaming makituloy sa inyo? Nasiraan po kami sa daan eh. Aba, oo naman. Maraming kagaya nyo na ang napapadaan dito. Kagaya nyo, nasiraan din sila. Halika, pasok kayo. Ay, maraming salamat po. Halina kayo guys, pumasok na tayo. Ayos lang kaya sa kanya na pumasok tayo ng ganun-ganun lang? Hindi nila tayo kilala. Bakit ang bilis niyang magtiwala? At hindi rin siya nagtanong ng kung ano-ano. Ano sa tingin mo, Troy? Papasok pa ba tayo? Kinakabahan ako eh. Parang hindi ko kayang tumuloy sa loob. Hindi ko gusto ang malakas na tibok ng puso ko. Nasa loob na si Roxanne. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kapatid ko. At saka baka mapahamak pa tayo sa labas. Baka masyado lang tayong nag-iisip ng kung ano-ano dahil sa nakita natin. Halika na, pumasok na tayo. Hindi natin malalaman kung anong meron sa loob kung hindi tayo papasok, di ba? Ate, kuya, may saging dito oh. Alam kong gutom na kayo. Pumasok na kayo dito sa loob. Hindi ba kayo nilalamig, ha? Pasensya na kayo. Wala kaming naihandang pagkain eh. Hindi naman kasi namin inaasahan na pupunta kayo dito. Di sana nakapaghanda ako. Ayos lang po yun. Maraming salamat po sa pagpapatuloy, ah. Sitahin mo yung kapatid mo, Troy, ha? Alam ko. Roxanne, masyado ka naman yatang maraming kinakain. May bala ka bang ubusin lahat yan? Isa pa lang ang nakakain namin ng ate mo, oh. Sorry, kuya. Nagugutom na talaga ako, eh. Sino po pala mga kasama nyo dito? Asawa kong si Berto. Nasaan po siya? Umalis siya. Siguro bukas pa yun uuwi. Alam kong pagod na kayo. Magpahinga na muna kayo dun sa kwarto pagkatapos yung kumain, ha? Nauuhaw po kasi ako. Maaari po bang makiinom ng tubig? Oo naman. Ako na ang kukuha para sa'yo. Dito ka lang, ha? Ang sangsang ng amoy ng paligid. Nasa kagubatan sila, ate. Malamang hindi uso ang mga kakaibang panlinis na ginagamit natin sa syudad, no? Aray naman, ate. Bakit ka ba namumurot, ha? Ang sakit! Roxanne, makinig ka nga sa akin. Tigilan mo yung sarili mo, ha? Yan sa pagiging kampante sa mga tao dito. Hindi ka na nakakatuwa. Tama ang ate mo, Roxanne. Mukha naman siya mabait, pero hindi natin kilala ng lubusan ng mga tao rito. Kaya makinig ka sa ate mo, naintindihan mo? Oo, kuya. Hindi ko naman yung nakakalimutan, eh. Nakakapagtaka lang, ano? Bakit parang alam niya na may tinatakbuhan tayo? O sadyang mali lang talaga ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya kanina? Hindi ko alam, ate. Masyado kasing sarado ang isip ko dahil sa nakita natin kanina. What if? Tanungin kaya natin si... Ano nga ba pangalan nun? Nakalimutan nating itanong, eh. Oh, Iha. Nandito na ang tubig mo. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Roxanne. Siya nga po pala si Ate Mary at Kuya Troy. Nasiraan kasi kami sa daan at may nakita kaming putol na katawan sa gilid ng puno ng saging. Sabi ni Ate Mary, katawan daw yun naman na nanggal. Nakakalungkot naman na naaamoy agad nila kayo. Ako nga pala si Alberta. Pwede niyo akong tawaging Alberta. Kinagagalak po namin makilala kayo. Ang ibig niyo po bang sabihin? Marami sila? Oo. Marami talaga mga aswang dito. Kaya gabi pa lang, dapat wala nang gumagala dahil naaamoy agad nila kayo. Mabuti nga at ligtas kayo nakarating dito eh. Hindi kasi kami pinagbuksan ng pinto dun sa kabilang bahay. Akala siguro nila masamang tao kami. Konti lang kasi ang mga may bahay dito at walang nakakaalam kung sino ang gumagambala sa lugar na to gabi-gabi. Naiintindihan naman po namin kung bakit ayaw nila kaming patuluyin. Kaya maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Aba, walang problema sa akin. Natutuwa nga ako na dito kayo pumunta. Hindi ako mahihirapan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, yung matulog ngayong gabi. Takot din kasi ako mag-isa dito. Oo nga po pala. Umalis kasi yung asawa niyo.
O siya, magpahinga na kayo. Dito kayo matutulog sa kwartong ito. Pasensya ka na kung medyo magulo at maliit. Ayos lang po. Kami na nga po itong nakakaabala sa inyo eh. Magrereklamo pa po ba kami? O siya, iiwan ko na kayo para makapagpahinga na kayo. Maraming salamat po. Sakita niyo ako, ate, ha? Natatakot ako sa gilid matulog eh. Matulog na tayo. Good night, guys. Good night, ate. Habang mahimbing na natutulog si Mary, nagising siya sa kakaibang ingay sa labas. Pakiramdam niya ay may malaking ibon na lumilipad. At alam niyang hindi normal yun, dahil alam niyang walang ganong klaseng ibon. Roxanne, gising! Ay, ano yan, ate? Naririnig mo ba yun? Ano ba? Ate, inaantok pa yung tao eh. Alam ko, pero may kakaiba talaga sa labas. Pakiramdam ko nasa labas ng bahay na to ang manananggal. Ay, alam mo ate, nag-overthink ka lang eh. Kung ako sa'yo, matulog ka na lang ulit. Pagod lang yan. Lalabasin ko siya. Lalabas ako ng kwarto. Titingnan ko lang saglit. Hindi talaga ako makakampante hanggat hindi ako siguradong ligtas tayo. Ano? Nahihibang ka na ba? Gusto mo talaga mapahamak, ha? Hindi. Dito ka lang. Sa ayaw at sa gusto mo, matutulog ka. Hindi ka superhero, ate, ha? Kaya tumigil ka dyan. Paano kapag inatake tayo dito sa loob? Ate, nasa loob naman tayo ng bahay. Kaya kung totoo man yung sinasabi mo, hindi yan makakapasok dito. Safe tayo sa loob ng bahay, no? Hindi tayo sigurado dyan, Roxanne. Ay, matulog ka na, ate. Alam ko, nag-aalala ka sa kaligtasan natin. Pero kailangan mo rin pagpahingang isip mo. Baka magkasakit ka niyan. Sige ka. Siguro nga. Matulog ka na nga lang ulit. Matutulog na rin ako. Dahil alam ni Mary na wala siyang magagawa, natulog na lang ulit siya. Kinabukasan, sinabi agad ni Mary sa mga kasamahan ang lahat ng hinala niya habang nasa hapagkainan. Mabuti na lang at hindi sumabay sa pagkain si Aling Alberta at ang asawa nito nakakauwi lang dahil tapos na raw silang kumain. Kaya malaya si Mary na kausapin ang mga kasama. Sinasabi ko na nga ba, Troy? May something talaga sa bahay na to. Hindi ako maayos na nakatulog kagabi dahil sa tunog na yun. Parang sa bahay na to mismo siya pumasok. Ate, baka hangin lang talaga yun. Alam mo namang maraming puno dito, di ba? Kaya malakas ang hangin. Alam mo, Roxanne, kahit kailan, utu-utu ka talaga. Ouch, ate ha. Sakit mo naman magsalita. Kino-comfort na nga lang kita para hindi ka mag-overthink. Tapos sasabihan mo pa ako ng ganyan. Grabe na talaga kayo sa akin. Hindi kasi nakakatulong. At ito pa, walang lasa ang pagkain na iniwan niya para sa atin. Tikman nyo, hindi ba nakakapagtaka to? Sigurado ka, ate? Hindi ko pa natitikman ang mga pagkain luto nila. Takam na takam pa naman akong kumain. Posible ba na tao yan, te? Ayoko maging cannibal. Hindi ko kaya kumain ng laman loob ng tao, Hindi yun ang ibig kong sabihin, Roxanne. Totoong karne ng hayop naman to. Kaso yung pagkain, walang halong asin at bawang. Walang kalasa-lasa. Tikman mo. Oo nga. Nakakadiri. Nakakawalang ganang kumain. Prutas na lang ang kakainin ko. Baka mamaya karne pa talaga ng tao yan. Huwag na nga kayong magtalo. Aalis din naman tayo ngayon. Hindi tayo magtatagal dito. Kailangan natin balikan ang kotse natin para maiayos ulit yun. Uuwi na tayo. Hindi tayo ligtas sa lugar na to. Hindi talaga, kuya. Mabuti pa nga. Hindi ako matatahimik hanggat narito pa tayo. Kung ganun, bilisan nyo ng pagkain dyan. Kakausapin pa natin ang mag-asawa dito at magpapaalam na aalis na tayo. Magiging bastos kung aalis kagad tayo nang walang paalam. Wala na akong ganang kumain. Busog na rin ako sa kinain kong saging kanina eh. Ako na lang magpapaalam kay Aling Alberta para makaalis na agad tayo. Samahan na kita, ate. Baka mamaya mawala ka pa eh. Ikaw ang bahala. Nasa loob lang naman sila ng kusina nag-uusap eh. Yan ba yung asawa ni Aling Alberta, ate? Nakakatakot naman ang mukha niya. Para siyang nangangatay ng tao. Huwag na kaya tayo magpaalam. Tingnan mo nga, may hawak siyang kutsilyo sa kamay. Baka mamaya gamitin pa yun sa atin.
Oo, yan ang asawa niya. Nagulat nga ako na makita siya sa sala kaninang nakaupo. Mabuti na lang at pinakilala siya ni Aling Alberta sa akin. Berto daw ang pangalan niyan. Saka akala ko ba hindi mo sila pinaghihinalaan? Bakit parang ikaw pa nga ang ninenervyos sa ating dalawa? Nag-iingat lang ako, ate. Mas mainam na yung advance tayo mag-isip, di ba? Ewan ko sa'yo. Kumalma ka nga. Baka malaman pa nilang pinaghihinalaan natin sila. Baka hindi tayo payagang makalabas dito sa bahay. Ikaw na ang kumausap, ate. Sige na. Magandang umaga po, Aling Alberta, at sa inyo po, Mang Berto. Magpapaalam lang po sana kami na aalis na kami. Kailangan kasi naming balikan ang kotse namin eh. Ah, ganun ba? Ang bilis naman yata. Hindi ba pwedeng magtagal muna kayo dito? Kailangan po kasi. Nagmamadali ba kayo? Oo po. Hinihintay na po kasi ako ng lola ko. Baka nag-aalala sa akin kapag hindi pa kami makarating doon. Sayang naman. May handaan na magaganap mamayang gabi. Kaarawan kasi ng kapitbahay namin eh. Tapos kami-kami lang din ang kakain. Anak ko, maraming salamat po sa anyaya, pero kailangan na po kasi talaga naming umalis. Naiintindihan namin, Iha. Gusto niyo bang ihatid na namin kayo? Wala naman kaming ibang gagawin ngayon. Baka kasi maligaw ulit kayo. Hindi na po. Kaya na po namin. Naalala ko pa naman po yung dinaanan namin kagabi, kaya wag na po. Makakaabala pa po kami. Kung ganon, mag-iingat kayo. Bukas ang bahay namin sa muling pagbabalik ninyo. Maraming salamat po. Tara na, ate. Hindi talaga kita masisisi, ate, kung bakit pinaghihinalaan mo sila eh. Kakaiba talaga silang gumalaw at magsalita. Tapos parang kakainin tayo ng asawa ni Aling Alberta. Tingnan mo yung mga tingin niya, oh. Kaya nga, hindi ba? Saka kita mo yung mga ngiti nila, nakakapangilabot, di ba? Ayos na ba? Oo, kuya. Makakaalis na tayo. Mabuti naman kung ganun. Para maaga nating matapos ang pag-ayos ng kotse. Siguraduhin yung wala na kayong naiwan dito, ha? Wala na. Maayos ng lahat. Pwede na tayong lumabas ng bahay. Hindi lang pala sila Aling Alberta ang may weird na personality, ate. Bakit? Tingnan yung mga kapitbahay nila. Para tayong may ginawang masama sa kanila dahil sa mga tingin nila, oh. Tingnan mo. Hayaan nyo na lang. Baka mas lalo tayong mapasama kapag nalaman nilang pinag-uusapan natin sila. Ang pag-usapan nyo na lang, kung tama pa tong dinadaanan natin pabalik. Masyadong madilim kagabi kaya hindi ko na masyadong maalala yung daan. Tama naman. Tumingin-tingin din kayo sa paligid, Baka may madaanan kayong pagkain. Magugutom talaga tayo mamaya. Ate, nakakapagtaka lang. Sa dami talaga ng tanim dito, pero kahit iisa walang bunga. Wala ring mga hayop na napapadaan. Para bang sinadya na wala talaga tayong mahanap ng pagkain. O baka masyado lang talaga ako nag-iisip lang kung ano-ano. Roxanne, wala tayong magagawa. Mga dayo lang tayo dito. Hindi natin kabisado ang bawat lugar. Kung sana nandun tayo sa bahay ng lola ko, hindi tayo naghihirap na maghanap ng pagkain dahil marami kaming tanim doon. Kaya nga dapat pagbutihin natin ang pag-ayos ng kotse para makarating na tayo doon. Hindi ba tayo babalik ng syudad, kuya? Paano kung bumalik ang manananggal? Masyado na tayong malayo. Mas mahihirapan tayo kung babalik pa tayo sa syudad. Tama ang kuya mo, Roxanne. Mas maganda kung magpapatuloy tayo. Malapit na rin naman tayo eh. Nagkamali lang talaga tayo ng lugar na dinaanan. Kayong bahala! Ilang minuto lang ang paglalakad nila bago nila natagpuan ang pinag-iwanan nila ng kotse. Hindi sila nagsayang ng oras at sinubukang ayusin ang sasakyan nila. Dahil marami pa silang kailangang ayusin, nakaramdam na agad ng pagkagutom at uhaw sina Mary. Dumagdag pa ang init ng sikat ng araw. May tubig pa ba, Roxanne? Pahingi nga ako. Gutom na naman ako eh. Gusto ko na namang kumain kaso wala talagang pagkain. Tirik na tirik pa naman yung araw, oh. Gusto mo bumalik tayo sa bahay ni Aling Alberta? Ikaw na lang, Roxanne. Kita mo naman ang kakaibang ngiti nila sa atin. Tapos gusto mo pa talagang bumalik doon? Mas ayos pa sa akin na hindi ako makakain kesa ako ang kainin nila. What if hindi talaga sila aswang, ate? Tapos naging judgmental lang tayo sa mga kinilos nila dahil sa nakita nating putol na katawan.
Wala naman kasi tayong pruweba, di ba? Na aswang talaga sila. Paano mo may papaliwanag ang pagkain nilang walang kalasa-lasa, ha? Hello, ate. Nasa gitna tayo ng kagubatan. Baka naman naubusan lang sila ng asin dahil wala naman talagang tindahan dito. At higit sa lahat, malayo to sa syudad. Nakakagilty kaya na pinaghinalaan natin sila habang tinulungan naman nila tayo. Actually, ikaw lang naman talaga nag-iisip ng kung ano-ano eh. Nadamay lang talaga ako. Wow, pasensya naman kung nag-iingat ako. Mas mainam na yung handa tayo. Tsaka nagpasalamat naman tayo bago umalis ah. Ayos na yun. Tigilan nyo na nga ang pagtatalo dyan. Malapit na ako matapos. Makakalis na tayo maya-maya. Parang nagmamadali ata ang panahon. Ilang oras na lang magdidilim na naman. Yung nirereklamo nyo dyan, kung tinutulungan nyo sana ako, edi sana tapos na natin to. Kanina pa sana tayo nakaalis. Aba kuya, kung pinayagan mo sana ako matutong mag-drive, edi sana alam ko kung paano paggalawin at ayusin ang sasakyan kapag nasisira. Ay, ang dami mong satsat. Manahimik ka na nga lang. Sumasakit ang ulo ko sa'yo, Roxanne. Parang maayos na ata siya, Troy. Susubukan kong paandarin ng manibela sa loob. Tapos tingnan mo kung gumagana ba ang lahat. Dahan-dahanin mo lang ang pagpapaandar. Baka may masira ulit. Titingnan ko yung makina. Teka, umaandar na siya, Troy. Makakauwi na tayo. Gumagana na. Ay, finally! Thank you! Halika na, kuya. Pumasok ka na sa loob para makaalis na tayo. Dali! Tara na, ano pang hinihintay nyo? Umalis na tayo. Ako na magmamaneho. Makakakain na rin ako ng masasarap na pagkain pagkatapos kung hindi makakain ng maayos buong gabi. Ay, kapag nakauwi talaga tayo, kakain talaga ako ng maraming lechon manok at baboy. Pagkain lang talagang laman ng isip mo no? Pero hindi ka naman tumataba. Malamang kuya, buong maghapon kaya na puro tubig at saging lang ang laman ng tiyan ko. Hindi ko ba naaawa? Bakit ako maawa sa'yo kung pareho lang naman tayo walang pagkain? Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Anong oras na kaya? Tumidilim na naman ang paligid. Lobat ang keypad ko, ate. Hindi natin malalaman ang oras. Sayang. Pero siguro nasa mga alas 6 na ngayon. Kung bibilisan ko ang pagmamaneho, makakarating siguro tayo na mabilis doon. Madilim ang paligid, Mary. Baka madisgrasya tayo kung pabibilisin natin ang takbo ng kotse. Ayos ng takbo natin. Hindi mabagal, hindi rin ganun kabilis. Makakarating din naman tayo doon kung ganito kabilis ang takbo natin. Sabi ko ng tokwa. Ano yun? May kumakalang pagsabog ng kotse natin Ano na naman to? Nako, bilisan mong pagmamaneho, Mary. Nasa itaas natin ang manananggal. Inaatake na naman nila tayo. Ate! Bilisan mo, ate! Nakasunod sila sa atin! Ito na. Huwag mo hilahin ang damit ko. Mababangga tayo. Mas gugustuhin ko pang mamatay dahil sa disgrasya kaysa maging hapunan nila. Tigilan mo nga yung kakasigaw dyan, Roxanne. Hindi nakakatulong. Nininervyos talaga ako dahil sa'yo eh. Nagagawin ko, Troy. Mabubutas ang ibabaw ng kotse natin dahil sa mga atake nila. Idiretso mo lang ang sasakyan, Mary. Kung titigil tayo, mas lalong mapapadali sa kanila pag-atake sa atin. Ilan ba silang nakasunod sa atin? 2. Diyos ko, bakit ang dami nila? Mukhang aatakihin nila tayo sa harapan. Lumiko ka, Mary. Bumalik tayo sa dinaanan natin. Bilisan mo. Kung ganon, humawa kayo na mahigpit. Ate, bilisan mo ang pagmamaneho. Masisira na bintana sa kilid ko dahil sa mga hampas nila. Sinusubukan ko kaso ang bilis nilang lumipad. Ano ba naman? Anong nangyayari? Bakit tayo huminto, ate? Tumigil na naman sa pagana ang makina. Mukhang may sira na naman ang sasakyan. Ano? Ano gagawin natin ngayon? Troy, nasa na mga tools na ginamit natin kanina sa pag-ayos ng mga makina, ha? Nasa gilid ng upuan ko. Bakit? Kunin mo! Lalabas tayo! Ate, masyadong delikado sa labas. 4 sila. 3 lang tayo. Hindi nila tayo lulubayan, Roxanne, kung hindi natin sila lalabanan. Wala ako ibang maisip na ibang paraan para mapaalis sila. Kung natatakot kang lumaban, dito ka lang. Hindi ka naman namin pipiliting sumama sa amin sa labas. Tama ang ate mo, Roxanne. Ito na, Mary. Kaya mo bang lumaban, Mary? Oo,
Wala naman kasi tayong ibang pagpipilian, Troy. Kakayanan natin to, Roxanne. Kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan ang pintuan, ha? Iligtas mong sarili mo. Oh, ate naman. Naiintindihan mo ba? Oo na, ate. Mag-iingat kayo. Halika na, Mary. Pagkababa pa lamang, agad na nilang inihanda ang kanilang sarili. Sabay na sumugod ang dalawang manananggal, kaya agad na dinipensahan ni Mary ang kanyang sarili. Alam niyang mahihirapan siyang abutin ang mga manananggal dahil lumilipad ito. Kaya hinintay niya itong bumaba sa kanya bago niya ibinato ang isang hawak ng tool sa pakpak nito. Pagkatapos ay sinaksak ang katawan ng manananggal gamit ang screwdriver. Ganon din si Troy sa gilid niya. Hayop kang babae ka! Anong karapatan mong saktan ako sa loob ng teritoryo ko? Hoy, pangit naman nananggal. Sa ating dalawa, ikaw ang mas mukhang hayop. At hindi niyo to teritoryo. Nangaangkin lang talaga kayo. At hindi niyo ba kami tatantalan, ha? Wala kaming masamang ginawa sa inyo. Wala rin kayong karapatan para takutin kami ng ganito. Hindi namin kasalanan na napunta kayo sa lugar nito. Tayo ang may kagagawa ng sarili mong kapahamakan. Masyadong sariwa ang mga dibong. Ang sarap sipsipin. Batang-bata pa kayo, kaya malamang matamis ang mga laman loob ninyo. Yak! Nakakadiri ka. Wala ka bang laman loob, ha? Bakit hindi yun nakainin mo? Ah, oo nga pala. Iniwan mo ang katawan mo. Pabaya ka. Paano kapag inabuso ang katawan mo, ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Mary? Hindi itong oras para magbiro. Pwede ba tumahimik ka dyan? Naiihina ako sa takot dito. Nakakatawa ka, Iha. May gana ka pa talagang magbiro sa gitna ng kamatayan mo! At sinong may sabi na mamamatay ako, ha? Hoy, huwag ka masyadong ilusyonada. Mauna ka pang mamatay kesa sa akin. Sa tingin mo talaga makakaligtas pa kayo? Hindi kami titigil hanggat hindi namin kayo nagiging hapunan! At hindi rin kami titigil hanggat hindi namin kayo mapapabagsak. Troy, kaya mo pa ba? May sugat ka ba? Maliit lang nakalmot ang natamo ko. Wala kang dapat ikabahala. Kayang-kaya na natin ang dalawang to. Parehas silang may mga sugat. Kung ganon. Layas! Ah! Mga ugly creatures! Layas! Aray! Walang yakang pakialamera, babae ka! Ang dami mong sinasabi. Namnamin mo ang pagkain na tira namin! Layas! Ugly creature! Ah! Hoy, Roxanne, ano ginagawa mo? Ano yan, ha? Can't you see, ate? Pinapaalis sila. Nakita ko sa kotse natin ang tirang pagkain natin na may halong bawang. Buti effective talaga na nakakapagpalayas to ng aswang. Ganyan nga, Roxanne. Ayusin mo ang pagbato para mapaalis natin sila. Pahina na ng pahina ang katawan nila dahil sa mga sugat na nagawa namin sa katawan nila. Kaya hindi na sila magtatagal. Babagsak na ang katawan nila. Tigilan mo na yan! Ginagalit mo talaga ako. Tumigil ka na, bruha! Galingan niyo sa pag-ilag dahil kapag natamaan kayo nito, sigurado akong sunog pati ang madilim niyong kaluluwa. Kaya kung ako sa inyo, aalis na ako kung ayaw niyo pang mamatay. Tandaan nyo, gaganti ako. Babalik at babalikan ko kayo. Nasa palad na namin ang buhay ko. Kaya hindi na kayo makakatakas pa. Masyado kayong natuto. Mga walang ya! Walang ya ka rin. Ang pangit ng tabas ng dila niya. Nakakadiri ang putol niyang katawan. Yak! At ang itim niyang mga kukoy. Hindi ba uso sa kanilang nail cutter, ha? Yak! Salamat, Roxanne, ha? Aba, walang anuman, ate. Mabuti na lang may naiambag din ako, di ba? Mabuti nga. Hindi yung puro sigaw ka lang. Awa, nakaka-offend ka na talaga, kuya. Takot na takot kaya ako kanina. Pakiramdam ko nga maiihina ako sa takot eh. Dumudugo ang braso mo, Troy. Kailangan nating gamutin ang mga kalmot sa katawan mo dahil kahit maliit lang ang sugat sa braso mo, malakas pa rin ang agos ng dugo. Tama nga, kuya. Wala na nga tayong maayos na pagkain eh. Mauubusan ka pa talaga ng dugo. Baka puro buto na lang ang maiwan sa'yo pag uwi natin sa bahay. Saan tayo kukuha ng gamot? Wala tayong mahihinga ng tulong dito. Bumalik na kaya tayo sa bahay ni Aling Alberta. Humingi tayo ng tulong doon. Teka lang. Babalik tayo doon? Oo, ate. Wala na tayong pagpipilian. Kailangan nating ipagamot si kuya. Wala tayong ibang mahihinga ng tulong ngayon kundi sila lang. Ayokong bumalik doon. Maghanap na lang kaya tayo ng iba. Ay, alam ko na ayaw mo, ate.
Pero may magbubukas ba sa atin ng pintuan pag sa iba tayo humingi ng tulong, ha? Lahat sila takot. Saka konting lakad lang ang gagawin natin. Makakarating na agad tayo sa bahay nila. Oo na. Pumapayag na ako. Huwag ka mag-alala, ate. Mag-iingat tayo kagaya ng sinabi mo. Kakampi mo kami. Maniniwala kami sa'yo. Ano, tara na. May sugat ka rin, Mary. Nag-aalala ka sa akin pero hindi mo napansin na may sugat ka rin sa leeg mo. Wala to. Tara na. Kahit labag man sa loob ni Mary, wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik sa bahay ni Aling Alberta. Mahigpit na naghawakan sa braso sina Mary at Roxanne. Nang makita na kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Aling Alberta nang binuksan nito ang pinto ng bahay. May halong saya, panganib at nakatagong galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanila. Hindi alam ni Mary kung guni-guni lang niya ito pero mas lalong sumama ang pakiramdam niya. Bumalik kayo. Sinugod na naman kayo ng manananggala, ha? Parang ganun nga po. Paano niyo po nalaman? Dahil pumupunta lang kayo dito kapag inaatake nila kayo. May sugat ka rin, Mary. Ayos lang po ba na dumito muna kami ngayong gabi? Kailangan kasi namin gamutin sila Ate Mary at Kuya Troy eh. Oo naman. Welcome na welcome kayo sa bahay ko palagi. Walang problema sa akin. Alam ko namang babalik talaga kayo dito. Kukuha lang ako ng gamot sa kusina. Parang alam ko ng pakiramdam ng nararamdaman mo, Ate Mary. Mabuti naman at ligtas kayo nakabalik dito. Ay! Anak ka ng aswang! Lumayo ka sa akin, demonyo! Ate, si Mang Berto yan! Ay, hala, pasensya na po, Mang Berto. Hindi ko kasi napansin ang paglapit mo. Pasensya na po. Ayos lang. Mukhang gutom na kayo. May dala akong pagkain. Kainin nyo na to. Mawalang galang na po, pero may asin po ba kayo dito? Wala kasing lasa ang karne ng baboy eh. Wala po ba talaga kayong asin dito? Klaseng tanong yan, Mary. Pasensya na, Iha, ha? Pero wala kaming asin dito. Malayo kami sa syudad, kaya wala kaming imbak na asin dito. Ganun po ba? Sabi ko sa'yo, ate, kaya walang lasang pagkain nila dito kasi malayo sila sa tindahan. Bakit, Mary? Ayaw mo ba? Hindi naman po sa ganun. Ayos na po to. Ayos lang. Maraming salamat po sa pagkain, ha? Kung ganun, maiwan ko na kayo. May kakatayin pa akong hayop sa labas. Iingat po. Ate, grabe. Nakakatakot talaga siya magsalita. Mabuti naman at hinandaan kayo ng pagkain ng asawa ko. O siya, sige, magpakabusog kayo. Susundan ko lang ang asawa ko. Pagkatapos niyong kumain, umakyat na agad kayo sa kwarto niyo, ha? Paano mabubusog kung walang lasa? Aray! Ito na naman. Sige na, tatahimik na. Pigilan mo yung bunganga mo, ha, Roxanne? May problema ba, mga iha? Wala po. Maraming salamat po. Aakit na po kami maya-maya. Tatapusin lang namin ang pagkain. Salamat po sa pagkain. Sobra-sobra na po ang naitulong niyo sa amin. Walang anuman. Maiwan ko na kayo. Hindi ko na kayang kumain. Ayos na yung konting nakain natin. Ako rin. Matulog na kaya tayo. Pagod na ang katawan natin eh. Troy, mauna ka nang umakyat sa taas. Ililigpit lang muna namin ni Roxanne ang pinagkainan natin. Nakakahiya naman kung si Aling Alberta pang paghuhugasin natin. Kayong bahala. Bilisan nyo lang dyan. Susunod kami agad ni Roxanne. Medyo luma na pala tong bahay ni na Aling Alberta. Medyo nag-iba na ang kulay ng mga kahoy. At kakaiba na rin ang amoy. Oo nga, marami silang patalim. Malamang matagal na sila dito. Kung matagal na nga sila dito, ate, at alam nilang may manananggal na umaaligid dito, bakit hindi pa sila umaalis? Hindi sila natatakot? Roxanne, hindi ko alam. Kasi iyan din ang pinagtataka ko eh. Gusto kong isipin na nagkamali lang ako ng akala sa kanila na aswang sila dahil palagi silang nandyan sa atin kapag kailangan natin ng tulong. Agree din ako sa'yo, ate. Ay, naku. Sa tingin mo, paano natin matatalo ang mga manananggal na yon kung walang mga pananggalang lugar na to? Yan ang tanong na mahirap sagutin, Roxanne. Naniniwala na lang ako sa himala na sana makaalis tayo ng ligtas at buo sa lugar na to.
Magsisipag na talaga ako sa pag-aaral kapag nakaalis tayo dito. Parang karma na sa akin na nangyayari sa atin eh. Ewan ko sa'yo, Roxanne. Huwag kasi puro novel ang gawin mo. Magsipag ka rin sa pag-aaral. Para rin naman yun sa kinabukasan mo eh. Promise, last na talaga to, ate. Ano yun? Parang may kumalampag sa gilid ng bahay. Rinig mo yan, ate? Parang may nakulog. Baka bunga ng nyug lang yun. O baka sila Aling Alberta lang yan. Nasa labas sila, hindi ba? Baka may ginagawa sila. Ate, umakit na kaya tayo? Natatakot na ako eh. Tapos na rin naman tayo eh. Sige na. Sige na nga. Pero saglit lang. Anong ginagawa mo? Bakit kumukuha ka ng kutsilyo dyan? Pangdepensa. Mas mainam na yung may hawak tayong patalim. Baka biglang may pumasok sa bahay na to tapos wala tayong gamit na panlaban sa kanila. Gusto mong kumuha? Hindi na. Baka mapansin ni Aling Alberta na nawawala mga kutsilyo niya. At palayasin tayo ng 10 oras ng gabi dahil mapagkakamalan tayong magnanakaw. Napaka-OA mong mag-isip. Hindi nila yan mapapansin, no? Sige na, akit na. Kahit payapa ang paligid, hindi talaga makatulog ng maayos si Mary. Kaya kinabukasan, maaga siyang bumangon. Lumabas siya sa kwarto nila at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Nang matapos na siya, agad siyang lumabas ng kusina at sakto namang nakasalubong niya si Roxanne, nakabababa lang. Ang aga mo naman atang nagising, ate. Hindi ako nakatulog ng maayos eh. Oh, saan ka pupunta? Magpapahangin lang sa labas. Gising na bang kuya mo? Oo, nasa loob pa rin ng kwarto nagpapahinga. Ang lamig talaga ng simoy ng hangin kapag napapalibutan ng maraming puno, no? Masyadong tahimik at payapa ang paligid. Kung hindi lang talaga nakakatakot dito, siguro dito ko na gustong tumira. Ako rin. Teka, si Aling Alberta ba yun? Ang aga naman yata niya nakikipagchismisan sa kapitbahay niya. Parang may seryoso silang pinag-uusapan, ate. Teka, sugat ba yung nakikita ko sa braso ni Aling Alberta? Oo nga, no? Hindi ko yan napansin kagabi. May sugat rin sa braso ang kasama niya. Ano nangyari sa kanila? Oh my gosh, ate! Ano ba nangyayari sa'yo? Tama, naalala ko na. Hindi ba nasugatan niyo ni Kuya Troy ang kalaban yung manananggal kagabi? At naalala ko, napatamaan ko ng pagkain na may bawang ang isa sa kanila, hindi ba? Kaya sigurado ako mag-iiwan yun ng marka ng sugat sa katawan nila. Sa mismong kamay nila to tumama at sa mismong kamay din nagkasugat si Aling Alberta at ang kausap niya. Ang ibig mong sabihin, tama ang hinala ko sa kanila ng mga aswang sila? Parang ganun na nga. Naku, anong gagawin natin, ate? Nakikitira tayo sa bahay ng tunay na kalaban natin. Parang tayo mismo ang nagpapakain ng laman loob natin sa kanila. Ay, ano ka ba? Tigilan mo nga yung pagiging matarantahin mo. Nakatingin silang dalawa sa atin. Kapag nalaman nilang alam na natin ang tunay nilang anyo, baka hindi na tayo makapagplano ng maayos. Sino hindi matataranta at maiiyak kung kakaiba silang tumingin sa atin? Para tayong masasarap na pagkain sa paningin nila, ate. Yon, palapit na sila sa atin. Matatamaan ka talaga sa akin kung hindi ka kakalma dyan. Gising na pala kayong dalawa. Ano pinag-uusapan niyo? May problema ba? Magandang umaga po. Wala naman po. Nag-uusap lang kami ni Roxanne ng kung ano-anong bagay. Hindi ba, Roxanne? Oo. Ganun ba? Kamusta na pala ang kasama niyong lalaki? Ayos na ba siya? Opo. Nasa itaas po siya. Nagpapahinga. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Baka naman pwedeng dumito muna kayo hanggang bukas. Total, 2 araw na kayong pabalik-balik dito. Bakit po? Ano pong meron? Baka mapahamak na naman kasi ulit kayo. Inaalala ko lang kayo, lalo na at hindi patuloy ang gumagaling ang sugat nyo ni Troy. Tsaka may salo-salong magaganap mamayang gabi, kasama ang kapitbahay namin. Iyan po ba yung pinag-usapan nyo kanina? Oo, payag ba kayo? Pag-uusapan muna naming 3 to, Aling Alberta. Sige, sayang naman kasi kung wala kayo. 4 lang kaming magsasalo-salo eh.
Sinong pagsasalu-saluhan? Kami? Ano yon, Iha? May sinasabi ka ba? Wala po. Ang ibig niya pong sabihin, ano pong pagsasaluhan natin mamaya? Nakakahiya naman po kasing wala kaming dalang pagkain. Ay, kayo lang sapat na. Iiwan ko na muna kayo dito sa bahay. Aalis muna kami. Siguraduhin niyo mag-iingat kayo sa bahay na ito, ha? Sige po, mag-iingat din po kayo. Huwag na sana kayong bumalik. Ano, Iha? Yung manananggal po. Huwag na sanang bumalik. Ingat po kayo, Nang makaalis na si Aling Alberta, umakyat agad ng kwarto si Mary at Roxanne at kinausap nila si Troy sa nakumpirma nilang impormasyon. Parehas na hindi maayos ang mukha ng dalawa nang makapasok sila sa loob ng kwarto, kaya nag-alala si Troy sa kanila. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Para kayo nakakita ng aswang Hindi lang namin nakita, kuya. Nakausap pa namin. Hindi, mali. Natin pala mismo. Ano bang pinagsasasabi nyo? Ang pamilyang tumutulong sa atin at ang kapitbahay nila. Sila mismo ang manananggal na nakalaban natin kagabi. Sigurado ako, yung manananggal na humabol sa atin nung unang gabi pa lang natin, asawa ni Aling Alberta. Si Mang Berto? Oo. Teka, saan nyo nakuha ang impormasyon na yan? Sigurado ba kayo? Siguradong sigurado na kami, Troy. Nakuha nila ang mga marka ng sugat na ginawa natin sa kanila kagabi. Kaya hindi na kami maaaring magkamali dito. Anak ng tokwa. Nasa paligid lang pala natin ang tunay na kalaban. Sabi ko naman kasi sa'yo may kakaiba talaga sa bahay na to. Anong gagawin natin ngayon? Aalis ba tayo ngayon, Saktong umalis sila Aling Alberta. Mahaba ang oras natin na makapaglakad papalayo dito. Saan sila pumunta? Hindi namin alam. Basta nagpaalam lang sila sa amin kanina. Kung aalis tayo ngayon, mahuhuli at mahuhuli pa rin nila tayo. Kailangan pa nating ayusin ang sasakyan. Mas magiging delikado tayo kung lalayo agad tayo sa kanila. Dahil napapansin ko sa tuwing umaalis o napapalayo tayo sa kanila, doon sila umaatake sa atin. Parang iniingatan din nila ang sarili nila na hindi natin malaman ang sikretong tinatago nila. Anong plano mo, Mary? Dumito muna tayo. May handaan na binanggit kanina si Aling Alberta na magaganap mamayang gabi. Alam niya nagpaplano tayong aalis na naman, kagaya ng palagi nating ginagawa. Kaya baka magkatotoo na tayo ang maging handa nila kapag umalis agad tayo. Ang ibig mong sabihin, kailangan nating bantayan ang mga galaw nila para hindi sila makapag-anyong aswang, ha? Parang ganun na nga. Wala na tayong ibang maisip na paraan, lalo na at walang makakatulong sa atin kundi ang mga sarili natin. Hindi tayo matutulog mamayang gabi. Kailangan nating pag-aralan ng mga galaw nila. May itatanong din ako sa mag-asawa mamaya. Sana kumagat sila sa plano ko. Ate Mary, ano binabalak mo? Malalaman mo mamaya. Basta ayusin niyo ang mga galaw niyo. Dapat hindi nila alam na pinaghihinalaan natin sila. Naiintindihan ko. Susubukan ko, okay? Kahit natatakot ako sa itsura ng mukha ni Mang Berto. Kakayanin natin to, guys. Tiwala lang. Makakasurvive din tayo. Basta magtulungan tayo. Wala maiiwang mag-isa sa atin. Sabay-sabay tayong aalis dito. Yeah! Fighting! Kahit tinatamad at pagod na akong lumaban. Literal na adventure talaga to, Nakakatakot umulit. Hindi na talaga tayo uulit. Kinagabihan, kagaya ng napagplanuhan nila, nakisalo sila sa mga aswang. Maraming prutas at karne ang nakahanda sa mesa. Pero kagaya ng dati, wala pa ring lasa ang nilagang karne. Mabuti naman at hindi pa kayo umaalis. Sayang. Sayang ang ano po? Ang mga pagkaing inihanda namin para sa inyo. Kung umalis kayo, masasayang naman ito. Walang kakain. Saan nyo naman po nakita mga prutas na to? Ilang beses na kasi kaming naghahanap ng mga prutas sa gubat pero wala kahit isa. Nakukuha namin yan sa kabilang gubat. Minsan, sa bundok. Paano nyo nakukuha mga prutas na to kung sa malayong lugar nyo pala to nakikita? Nililipad nyo po ba? Aray! Ay, hindi. Joke lang po.
Akong kumuha niyan sa gubat. Nakikita ko yan sa pangangaso ko. Ganun po ba? Ang tamis kasi ng mga prutas, nakakabusog. Sige lang. Kumain lang kayo. Magpakabusog kayo, ha? Matagal na po kayo dito, di ba? Anong ginagawa nyo kapag nakikita nyo ang mga manananggal? Nakikita? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, anong mga panlaban ang maaari nating magamit kapag nagpapakita sila? Imposibleng wala ho kayong nalalaman sa tagal ng panahon ng pananatili nyo dito. Hindi kayo maalis dito kahit maraming aswang. Ibig sabihin ba may mga paraan kayo para hindi sila agad makalapit sa bahay nyo? Walang asin o bawang na makikita sa paligid, pero hindi pa rin sila nakakapunta dito. Maraming panyawan, katmon at makahiya sa paligid. Ilan yan sa mga panlaban sa masasamang aswang. Oo nga. Marami ako nakikitang ganyan sa paligid pero hindi ko alam na maaari pala yung gamiting panlaban. Bago lang din namin nalaman yan, Mary. Matitinik yan, hindi po ba? Oo, matinik ang mga yan, kaya nakakasakit sa mga aswang. Ganun po ba? Maraming salamat po, Mang Berto, sa pagsagot. Ngayon ko lang nalaman ang impormasyon na yan. Iha, bakit mo naman naitanong yan? Dagdag kaalaman lang, Aling Alberta, para naman may magamit kami kapag inatake ulit nila kami. Pero alam naman naming ligtas kami sa bahay nyo, kaya hindi namin yun kailangan. Tama. Ligtas kayo dito. Hindi nyo na kailangan yon. Ate Mary, ano nang gagawin natin? Aalis tayo mamaya. Alam ko na ngayon nila tayo aatakihin. Kapag tumahimik na ang paligid, babangon tayo. Hindi ba nila agad tayo mahuhuli? Mahuhuli kung hindi agad tayo kikilos. Umaalis sila kapag alas 11 na ng gabi. Doon tayo babangon. Lilipad at lilipad sila bago nila tayo balikan. Paano mo nalaman? Naisip ko lang. Ngayon ko lang kasi napagtagpi-tagpian lahat ng kilos nila. Okay, naiintindihan ko ate. Pero saan tayo pupunta? Wala na tayong ibang ligtas na mapupuntahan eh. Alam ko. Kaya nga pupunta tayo sa kagubatan mamaya. Hahanapin natin yung mga binanggit na panlaban ni Mang Berto kanina. Maaari natin yung magamit para matalo natin sila. Kaya pala tinanong mo yan. Hindi ko naisip yun ah. Ang galing mo. Mukhang effective rin yun ate dahil mukhang kinakabahan si Aling Alberta kanina. Parang ayaw niyang sagutin ang tanong mo. Siyempre, alam kong sasabihin nila sa akin ang totoo para hindi agad tayo maghinala. Mabuti na lang at sinagot kagad tayo ni Mang Berto. Hindi na natin kailangan utuin at pilitin ng matanda niyang asawa para sabihin sa atin. Ngayong marami na tayong nalalaman, dito natin tatapusin ang lahat, okay? Tapusin na natin to. Kumilos na tayo bago pa nila tayo maunahan. Hindi dapat magwagi ang masamang balak nila sa atin. Marami silang patalim sa ibaba, di ba? Kunin natin yun para may mga panlaban tayo habang hinahanap natin ang mga halaman na yon. Tama. Dahil sa oras na lumabas tayo sa bahay na to, mabilis nila tayong maaamoy. Teka, parang nakakarinig ako ng yapak ng paa. Humiga na tayo. Parang titingnan nila tayo eh. Mabilis na nagpanggap na tulog ang tatlo hanggang sa dumating ang oras na hinihintay nila. Mabilis silang bumangon sa hinihigaan at pumunta sa kusina. Sigurado ka ba ate na umalis na sila? Baka mahuli nila tayo nakikialam sa kusina nila. Oo nga, bumaba ako dito kagabi. Wala sila, kaya sigurado ako. Ang dami nilang patalim dito. Kukunin ba natin lahat to? What if lahat ng kutsilo at itak na yan ang ginagamit nila sa paghiwa ng mga laman loob ng mga tao na bibiktima nila? Nahimik ka nga dyan, Roxanne. Nakakadiri Pero huwag muna nating isipin yan. Wala na tayong choice. Sabi ko nga mananahimik na ako eh. Pumili na kayo ng madali nyo magagamit na patalim. Yung mga naiwan, itatago natin para hindi nila magamit. Okay na kami. Tara na. Ang lamig ng simoy ng hangin. Ang giniginawa ko. Mabuti na lang at maliwanag ang sinag ng buwan. Hindi tayo mahihirapan maglakad ngayong gabi. Lumingon-lingon kayo sa paligid nyo. Baka nandyan lang siya sa malapit. Troy, nandito nga talaga. Ano? Nasaan? Ayun, may putol na katawan.
Iyan yung kalahating katawan ni Aling Alberta, hindi ba? Nakalabas lahat ng bitukan niya. Ate, tumakbo na tayo. Natatakot na talaga ako. Baka bumalik pa yung ulo niyan. Halika na, ate, please. Halika na, Mary! Takbo na! Iiwan na lang natin ng ganun-ganun lang ang katawan ng manananggala, ah? Anong gusto mong gawin natin? Wala pa tayong pangontra na pwede nating ilagay dyan. Oo nga, ate. At saka baka bumalik na si Aling Alberta at ang kasamahan niya. Hindi pwede. Tulungan niyo akong buhatin to. Teka lang, anong ginagawa mo? Saan mo yan dadalhin? Buo pa naman ang katawan mo, ate. Bakit mo pa bibit-bitinan pang iba mong katawan ng matanda na yan? Baka mamaya hindi yan naligo. Kakalat pa ang amoy niyan. Gaga, itatago natin ang katawan niya. Ano? Sigurado ka ba? Oo. Kung pinapahirapan nila tayo, dapat pahirapan din natin siya. Hindi ako papayag na hindi tayo makaganti. Lintik lang ang walang ganti. Mauta ka talaga, ate. Kaya idol na idol kita eh. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Tulungan nyo na lang akong buhatin to para makaalis na tayo. May nakikita akong masukal na damo. Doon natin ilagay. Good luck na lang sa kanya. Sana makita niyo to bago magliwanag. Kasi kung hindi, goodbye sa katawan niyang masusunog. Matapos nilang maitago ang kalahating katawan ng manananggal, agad silang tumakbo papasok sa gubat para maghanap ng matataguan. Alam nilang hindi sila makakagalaw ng maayos kung nasa puder sila ng kalaban. Teka lang, dahan-dahan naman sa pagtakbo. Baka mamaya may butas dito, mahulog pa tayo. Hindi tayo pwedeng tumigil, ate. Baka maabutan nila tayo. Maaabutan at maaabutan talaga nila tayo kapag nakita tayo. Hello? May mga pakpak kaya yung mga yun. Mabilis gumalaw. At saka hindi tayo pumunta sa gubat para tumakbo lang ng tumakbo. Nandito tayo para maghanap ng mapagtataguan. Kanina pa ako nagmamasid pero wala pa ako nakikitang pwedeng pagtaguan. Baka meron sa unahan. Dahan-dahan lang tayo sa paglalakad. Hinihingal na ako eh. Wala pa tayong dalang tubig. Nakalimutan pa nating magnakaw ng prutas sa tubig kina Aling Alberta. Wow, ate oh. Lumayas ka na nga. Magnanakaw ka pa. Ganon ha? Siyempre, as if naman nahanapin pa nila yung ninakaw natin. Eh halatang naglagay lang sila ng prutas sa gubat para akitin tayong manatili sa kanila. At tayong mga patay gutom, game na game namang manatili dahil may pagkain. Hoy, grabe ka naman makasabi ng patay gutom, Troy. Hindi ba pwedeng gutom na gutom lang tayo kaya no choice kundi pumunta sa kanila? Grabe ka ha? Nakakasakit ka rin ng feelings namin. Oo nga. At saka sa aming tatlo, ikaw ang may pinakamaraming kinain na prutas. Kaya ikaw lang ang natatamaan sa sinabi mo. Wow ha? Pinagtutulungan nyo na ako ngayon. What if iwan ko kayo ha? What if din na ilibing kita ng buhay dito? Uy, joke lang naman. Re-reglayin ka na ba, Mary? Masyado namang mainit ang ulo mo, hindi ka na mabiro. Relax ka lang. Umiinit talaga ang ulo ko kasi wala na nga akong pera, wala pa tayong pagkain. Tapos napunta pa tayo sa ganitong sitwasyon. Ay, Diyos ko naman. Siguro ito na yung kabayaran ko sa mga pinaggagawa kong kalokohan sa buhay. Same ate. Pag nakauwi tayo, pagmumuni-munihan ko lahat ng kasalanan ko sa buhay. Magpapakabait na ako at hindi na ako magpapasaway. Sinabi mo yan, Roxanne, ha? Naaalala ko lahat ng sinabi mo. Kapag hindi mo yan tinupad, pag uwi natin, itatapon talaga kita sa basurahan. As if naman kaya mo. Teka, pwede ba? Manahimik na muna kayo? Kahit saglit lang, ha? Bakit ate? May problema ba? Para kasing may kakaibang tunog sa paligid. Parang may lumilipad na papalapit sa atin. Ha? Ibig mong sabihin? Troyo ko! Atakihin ka nila! Uy! Ang bilis naman yata nilang nakarating. Ayos ka lang? Natamaan ka ba ng mga kuko nila? Hindi. Ayos lang ako. Hindi sila nagtagumpay na dagitin ako. Ito yung dalawang kapitbahay nila Mang Berto, di ba? Oo, sila nga. Hindi na nga kagandahan sa personal, naging aswang pa. Ano bang akala nila? Ikakaganda nila ang pagiging aswang? Ay, Diyos ko, mas lalo silang pumangit. Nakakatakot ang itsura. Ang itim ng mukha't kuko. Tapos magulo pa ang buhok. Akala mo di sinuklayan ng 1 taon. Nasa bingit ng tayo ng kamatayan, Roxanne. May gana ka pang manlait. Ihanda niyo ang mga patalim niyo. Susubukan nating pabagsakin ang dalawang to. Roxanne, tulungan mo ang kuya mo.
Hindi pa maayos ang braso niya. Ako nang bahala sa isa. Sige po, ate. Mahigpit na hinawakan ni Mary ang kanyang kutsilyo at mabilis siyang umikot sa likod ng isang puno upang akitin ang manananggal na bumaba at umatake. Nang bumaba ito, mabilis niya itong sinaksak sa tagiliran at sinipa sa ere bago pa siya nito mapansin. Napasigaw ang manananggal sa sakit. Bago pa ito makalipad muli, sinundan ito ni Mary ng isa pang saksak, dahilan upang mahulog ito sa lupa at mawalan ng buhay. Ganon din ang ginawa ni na Roxanne at Troy sa kalaban nila. Ate, ayos ka lang. Ayos lang ako. Kayo, nasa na ang kalaban nyo? Wala na. Nanahimik na. Kasama na si Satanas. Sa'yo ba, ate? Nasa na yung isang ugly creature? Sumama na sa kalaban nyo. Double date daw sila ni Lucifer sa impyerno. Wow! Ang galing mo, ate, ha? Na kaya mong pabagsakin mag-isa yun. Samantalang kami ni Kuya, kailangan pang pagtulungan. Apir nga, ate. Ang gagaling natin. Natalo rin namin yon, kaya magaling din kami. Huwag ka masyadong pabida, ha? Ewan ko sa'yo. Troy, ayos ka lang ba? Hindi ba kumikirot ang sugat mo? Hindi naman. May nakita akong malaking puno doon. Pwede tayong magtago't magpahinga sa mga ugat nito. Napapalibutan din yun ng malalaking damo, kaya hindi tayo kagad makikita ron. Kuya, paano kung may malalaking ahas doon? Gaya sa mga palabas. OMG, paano kung lamunin ako ng malaking ahas, tapos hindi agad ako mamamatay? Di ilang araw ko maninirahan sa tiyan niya. Oh gosh, walang katapusang katatakutan to. Anong gusto mo, Roxanne? Tuklawin ka ng ahas o gawing hapunan ng mga manananggal? Mas nakakatakot yung manananggal. Kukunin pa lahat ng laman loob mo. Stop it, kuya. Nakakadirin pakinggan. Sige na, pupunta na tayo. Nag-isip lang naman ako sa mga posible mangyari. Ipanalangin na lang natin na walang ahas doon. Wala naman kasi tayo mapagpipilian. Halina kayo. Nang marating nila ang punong sinasabi ni Troy, agad silang nagpahinga at natulog. Kailangan nilang makabawi ng lakas para sa mga plano kinabukasan. Kuya, nagugutom na naman ako. Magtatanghali na, hindi pa rin tayo kumakain. Sumasakit na yung tiyan ko eh. Magiging skeleton na talaga ako pag uwi ng bahay nito. Wala na talaga ako maayos na kain. Huwag ka sa akin magreklamo, pareho lang naman tayo eh. Subukan kaya nating maghanap ng makakain. Nagugutom na rin ako eh. Saka kailangan nating hanapin ng 3 panlaban na gagamitin natin. Halina kayo, samahan niyo ako. Hindi pwedeng mag-aksaya tayo ng oras. Oh my gosh, maglalakad na naman tayo. Walang katapusang lakaran to ah. Anong gusto mo? Maglakad o mamatay sa gutom? Siyempre kuya, ang maglakad. Nakatayo na kaya ako, di ba? Ready na ako maghanap ng pagkain. Sino bang tatanggi sa pagkain? Grasya na tatanggihan pa? Masama yun. Yun naman pala eh. Tara na. Sandali lang. Parang may nakikita akong prutas. Tama, may bayabas at rambutan dito. Ayos! May konti ring saging sa kabila at abukado. Sakto to para hindi tumunog ang tiyan natin. Nakus naman, parang sinuwerte tayo ngayon ah. Ang daming pwedeng kainin. Magkakalaman na ulit ang tiyan ko. Kahit puro prutas lang to at walang kanin, ayos na rin. Maswerte talaga tayo ngayon. Kahit papano, hindi tayo mahihilo sa gutom. May lakas tayo para lumaban sa mga aswang. Ngayon, yung mga halamang gamot at sanga ng puno naman ang hahanapin natin. Hindi na natin kailangang hanapin pa, Troy. Tumingala ka lang. Nasa ibabaw mo na. Yung punong matinik na yan, katmon yan. At yung parang ugat na nakapulupot sa katawan ng puno, yan yung panyawa na sinasabi nila. Ate, sigurado ka ba dyan? Oo naman. Para ka namang walang tiwala sa akin. Kilala ko yung mga tanim na yan. Hindi ko lang alam dati na pangontra pala sila sa mga aswang. Hindi kasi naikwento sa akin eh. Aba, ano pang hinihintay natin? Akyatin na natin. Sayang ang oras. Ako na nga akyat. Baka mabalian pa kayo ng buto kapag nahulog kayo. Kaya mo ba? Oo, kaya ko to. Maghanap na lang kayo ng iba habang umaakyat ako para mas mapabilis tayo. 2 lang naman ang kailangan natin. Makahiya at yung isa pa. Nasa lupa lang ang makahiya, kaya mamaya na natin kunin para hindi agad malanta. Sanga lang naman ang kukunin ko sa katmon, di ba? Oo, at yung panyawan din. Pero mag-iingat ka, mapait yan. Okay na, nakuha ko na. Sige, bumaba ka na dito.
Ayan! Sa wakas, kumpleto na rin! May panlaban na rin tayo kahit papano. Hindi lang puro patalim. Mahihirapan tayo kung lumilipad ang mga kalaban. Tama. Sa tingin mo ate, nahanap na kaya ni Aling Alberta ang katawan niya? Aba, malay ko. Kung magpapakita siya sa atin, malamang nakita niya na yung kalahati ng katawan niya. Pero kung hindi, baka nasunog na yun sa sikat ng araw. At saka, bakit ba ang dami mong tanong? Lalamon ka na nga lang, magtatanong ka pa. Nag-aalala ka ba dun? Oh, syempre hindi no. Nagtatanong lang naman ako ate. Curious lang, yun lang. Hindi kasi ako makapaniwalang tinago talaga natin. Makikita din niya yun. Malakas ang pang-amoy nila sa mga kaputol na katawan nila, no? Sa bagay, sa amoy pa lang ng katawan niya, kahit malayo pa siya, malalaman na agad niya sa kanya yun. Mabaho eh. Ikaw talaga, Roxanne, umandar talaga yung kabaliwan mo. Siyempre ate, nagmana lang naman ako sa inyo ni kuya eh. Baliw din kaya si kuya. Totoo yan. Kaya nga naging kaibigan namin yan dahil sa parehas kaming may sira ang utak nung nag-aaral pa kami. Saka wag mo na kasing isipin yun. Ang isipin mo kung paano mo natin maililigtas ang buhay natin sa kapahamakan mamaya. Paano natin sila malalabanan na tayo ang mananalo. Tama, 2 na lang silang kalaban natin. Sana naman matapos na agad natin to. Pagod na ako sa kanila eh. Hindi ako sanay na matulog sa labas. Ayos lang sana kung sa labas ng bahay namin, kaso sa labas ng gubat to eh. Kahit 2 na lang sila, hindi tayo dapat magpakampante lalo na at sa itsura pa lang nila, halata namang marami na silang karanasan sa paglaban at pagkain ng mga tao. Ibig sabihin, malakas sila. Pero ayos na rin yung ganito na alam natin kung sinong kalaban natin, hindi ba? Hindi yung tinatakasan natin yung mga aswang. Pero sa bahay ng aswang din pala tayo nanghihingi ng tulong. Ano bang gagawin natin mamaya? Hindi ako sigurado, pero gusto kong makaharap ang isa sa kanila. Dahil hanggat hindi natin nalalaman kung sino ang mananalo at matatalo, hindi na ako mapapakali. Hindi tayo dapat habang buhay na magtatago at tatakas. So ibig mong sabihin lalabas tayo dito para hanapin sila? Oo, alam kong aamuyin at aamuyin nila ang baho natin. Kaya alam kong may makakaharap tayo mamaya. Kung yan ang desisyon mo, maghanda na tayo. Dahil mapapalaban pala tayo mamaya. Ito na naman po tayo, makikipaglaban sa ugly creatures. Grabe, walang katapusang labanan to. Wala talaga, kaya kung ako sa'yo, matulog ka ng maaga para may lakas ka mamaya. Mabuti pa nga para hindi ako ma-stress sa pinag-uusapan nyo. Troy, hindi ka ba magpapahinga? Hindi na, matulog ka muna, babantayan ko kayo. Hindi pwedeng sabay-sabay tayong matulog. Baka makita nila tayo dito. Okay, ikaw ang bahala. Nag-aalala. What if kayo talaga para sa isa't isa, ha? What if iwan ka namin ng kuya mong mag-isa dito habang natutulog ka, ha? Walang ganyanan, ate. Nagbibiro lang naman ako, eh. Puro kayo away. Sige na, matulog na kayo. May ilang oras na lang kayong natitira bago gumabi. Gisingin mo lang ako kapag may kailangan ka o kung gusto mong magpahinga. Magkatabing natulog sina Mary at Roxanne habang si Troy naman ang nagbabantay sa paligid nila. Bago pa tuluyang magdilim ang kapaligiran, bumangon na si Mary para sa paghahanda nila. Habang nakahiwalay siya sa kasamahan niya, nagulat na lamang siya nang may biglang humila sa kanya at inangat siya sa ere habang sakal-sakal siya. Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Masasaktan at masasaktan ka talaga sa akin. Pakialamera ka! Ang dami-dami mong kasalanan sa akin! Roxanne! Troy! Tulungan niyo ako! Di ako makahinga! Masarap na sa pakiramdam habang nakabaon ng mga mahahaba kong kuko sa leeg mo, Mary! Lumalabas ang sariwa mong dugo at dumadaloy sa mga kamay ko. Ang sarap dilaan at sipsipin! Ano ginagawa mo? Huwag mo akong didilaan! Roxanne! Sariwang-sariwa. Huwag mong asahan ang mga kasama mo dahil niligaw ko sila! Walang yaka! Demonyo ka! Kapag nakawala ako dito, sisiguruhin kong pagbabayaran mo ang pagpapahirap sa akin! Oh, talaga ba? Oh, nakakatakot ka naman. Tigilan mo ang pagpupumiglas dahil kapag ako napikon sa'yo, iuhulog kita dito mula sa taas hanggang sa lupa. Tingnan natin kung hindi mabali ang lahat ng buto mo sa taas ng nilipad ko! At sa tingin mo, natatakot ako? Mas gugustuhin ko pang mamatay sa pagkakahulog dito kesa sa makasama ang kagaya mo dito!
Aray! Tigilan mo ang pangangalmot mo sa mukha ko! Wisit ka, babae ka! Kung hindi mo ako ibababa dito, hindi ako titigil sa pagkalmot sa mukha mo! Ano ka ba? Huwag mo sirain ang pakpak ko! Matagal nang sira ang pakpak at mukha mo, kaya wala na masisira sa'yo! Hindi ka ba titigil? Pwede kang mamatay, pero handa pa rin akong kainin ang gutay-gutay mong katawan sa ibaba pag iuhulog na kita! Subukan mo! Tulong! Ate! Ate! Ayos ka lang! Aray! Aray! Parang nabali yata yung buto ko sa likod. Ate! Kaya mo pa bang gumalaw, ha? Oo naman! Mabuti na lang at bumaba siya ng konti nang inulog niya ako. Kasi kung hindi, baka mabali talaga ang buto ko. At saka maraming nakatambak na layang dahon ang binagsakan ko. Medyo masakit lang siya ng konti. Mabuti naman, ate. Hoy, Aling Alberta! Bakit hindi kami ang kalabanin mo, ha? Pangit ka na nga, laos ka pa. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Mahina ka! Kaya pa ba, Mary? Pasalamat ka at binaba kita ng konti. Kasi kung hindi, bali-bali ang lahat ng buto mo! Hayop ka talaga! Sa tingin mo magpapasalamat ako sa iyo sa ginawa mo? Baliw ka na! Ginagalit niyo ako! Bakit niyo tinago ang katawan ko? Mga wala kayong utang na loob! Dinadamay niyo pa talaga ang katawan ko! Wow! Ano gusto mong gawin namin? Manatili sa bahay niyong bulok, ha? Hindi kami tanga para manatili doon, lalo na at alam naming may masama kayong balak sa amin. At ano ba ka nagagalit mo sa katawan mo, ha? Ang baho nun! Nakakatuwa naman pala, ha? Akala ko tuluyan ko na kayo mapapaikot sa mga palad ko kagaya ng ginagawa namin sa iba pa. Sayang, kung hinintay nyo lang kami, di sana busog na ang tiyan namin. Di sana hindi na kayo nagtatago ngayon! Wala ka na talagang awa at konsensya. Ang mga taong inosente dinadamay mo. Hindi namin kasalanan na napatpat kayo sa lugar namin. Kayo mismo ang naglagay sa sarili nyo sa kapahamakan. At yun ang pinagpapasalamat namin dahil alam naming binuhay kayo para maging pagkain namin. Baliw ka na talaga. Kahit kailan hindi ginawa ang tao para maging pagkain ninyo. Kayo lang talaga nag-iisip ng ganyan, no? Sa bagay, kampon kayo ni Satanas. Hindi na kailangan tanungin yon. Roxanne, ako nang bahala dito. Hanapin mo na ang putol niyang katawan. Lagyan mo ng halamang gamot na nakuha natin kasama ng matinik na sanga ng katmon. Hindi natin pababalikin ang kalahating katawan niya kung sakaling makatakas siya. Ate, paano ka? Susubukan ko siyang labanan. Mag-isa? Hindi ako papayag, ate. Baka mapano ka dito. Wala kang kasama. Ipanalangin mo na lang na makabalik agad si Troy para matulungan ako. At saka, wag mo na akong intindihin. Mag-iingat ka. Sana wag mo makasalubong si Mang Berto. Mas malakas ang manananggal na yon. Alalahanin mo ang sarili mo. Hindi mo kakayanin mag-isa kapag nakaharap mo ang isang yun. Sigurado ka na ba sa plano mo, ate, ha? Oo, pangako, magiging maayos ako dito. Susugurin ko siya at ikaw sa likod ka dumaan para hindi kanya mapansin. Gawin mo ang inuutos ko sa iyo, Roxanne. Okay na. Sige na, naintindihan ko, ate. O ano? Nagpapaalam na ba kayo sa isa't isa? Parang seryosong pinag-uusapan nyo, ah. Alam mo, hindi ka lang masamang aswang. Isa ka ring matandang tsismosa. Anong pakialam mo sa pinag-uusapan namin, ha? At bakit kami magpapaalam sa isa't isa kung alam namin na ikaw ang babagsak sa lupa ngayong gabi, ha? Masyado kang tiwala sa sarili mo, Mary. Bakit hindi natin simulan para magkaalaman na, ha? Roxanne, alis na. Mabilis na sumugod si Mary kay Aling Alberta, dala ang kanyang patalim. Sinubukan niyang patamahan ito, pero masyadong maliksi ang manananggal, kaya mabilis nang ito nakaiwas at lumipad papalayo sa kanya. Ano na, Mary? Nasaan na ang pinagyayabang mo, ha? Bakit puro sugat na ata ang nasa katawan mo? Akala ko ba kaya mo ako? Tuso ka. Kaya mo lang akong saktan kasi nakakalipad ka. Bakit hindi mo subukan pumantay sa akin, ha? Nagiging ganyan ka kayabang dahil alam mong lugi ako sa pakpak mo. Hindi ako ganun katanga para agawin ang nais mo. Hindi ko kasalanan kung mahina ka. Tanggapin mo kasi ang katotohanan na dito ka na mamamatay kasama ang kasamahan mo!
Puro ka salita. Kung alam mo palang mahina ako, bakit hindi mo tuluyang patayin ako, ha? Puro ka satsat. Wala ka sa gawa. Aba, hinahamon mo talaga ako. Sige, pagbibigyan kita sa hiling mo! Napapikit si Mary nang kalmutin ng aswang ang kaliwang braso niya. Halos mahilo siya pero hindi pa nakontento ang manananggal at malakas siyang itinulak dahilan para tumilapon siya sa malaking puno. Lumapit pa ang manananggal at marahas siyang sinakal. Akala ni Mary na yun na ang kanyang katapusan. Pero laking gulat niya nang napaungol sa sakit si Aling Alberta matapos itong tamaan ng panyawan sa katawan. Ah! Ang sakit! Ang pakpak ko, ha? Pakialamero! Tigilan mo na kami, Aling Alberta! Tigilan mo na yung kasamaan mo! At sino ka para utusan ako, ha? Pagbabayaran mo ang pananakit mo sa akin! Mali ka! Ikaw ang magbabayad! Pagbabayaran mong ginawa mong pananakit at pagpatay sa mga inosenteng tao! Hindi kami titigil hanggat hindi nyo pinagbabayaran ang lahat ng kasamaan nyo! Ah! Nasunog ang pakpak ko! Ah! Mabuti nga sa'yo! Mary, kaya mo pa ba? Pasensya na kung natagalan ako. Nahirapan ako makabalik dito dahil sa panliligaw niya. Nasaan pala ang kapatid ko? Hindi ko na napansin si Roxanne. Nakabalik ba siya? Nahihilo ako pero kaya ko pa. Si Roxanne naman, inutusan kong lagyan ng pananggalang ang katawan ng manananggal para hindi na makabalik. Nanghihina ka na. Ako na munang bahala sa kanya. Kakalabanin ko siya. Hindi pwede. Kailangan natin siya pagtulungan. Malakas sa tuso siya, Troy. Kayang-kaya niya tayong paikutin at paglaruan sa mga galaw niya. Pero nanghihina ka pa. Baka hindi mo kayanin. Hindi pwedeng may masawi sa atin kahit isa ngayon. Ayos lang talaga ako. Konting dugo lang naman ang nawala sa akin. Mag-iingat na ulit ako sa susunod. Nandito ka naman eh. May kasama na ako. Magtulungan tayong muli na matalo siya nang hindi masaktan ng bawat isa sa atin. Protektahan natin ang isa't isa. O sige, huwag ka masyadong lalapit sa kanya para hindi ka niya masaktan. Lalo na at parang ikaw ang pinagbubuhusan niya ng galit. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto niya ang dugo ko. Nakakabwisit na yung matandang gurang na yan. Ano nang plano mo? Dala mo pa ang ibang panlaban natin, di ba? Akin na, hahagisan ko siya ng panyawan. At kapag natamaan ko siya, magiging mababa ang lipad niya. Subukan mo agad na talunin ang distansya ng lipad niya at hampasin mo ng matinik na katmon. Okay, nakuha ko na. Gawin na natin. Habang galit na galit at namimilipit sa sakit si Aling Alberta, hindi na nagsayang ng oras si Mary. Mabilis niyang hinagisan ang manananggal nang makahiya na binubunot pa niya sa lupa. Naiwasan ng aswang ang ibinato ni Mary at galit siyang sinugod. Pero napatigil ang aswang dahil patuloy pa rin siyang pinagbabato ni Mary. Mabilis namang hinampas ni Troy ang aswang ng matinik na sanga ng katmon dahilan ng pagkapunit ng pakpak nito. Sigaw ng sigaw sa sakit ang manananggal. Dahil sa galit ni Mary, pinulot niya ang kanyang patalim at itinarak sa dibdib ng aswang dahilan ng pagkamatay ng halimaw. Ayos! Nagawa natin! Wala na si Aling Alberta. Wala nang isa sa pinakamalaking kalaban natin. Oo nga, pero parang suko na ang katawan ko. Magpahinga ka muna saglit. Hintayin na natin si Roxanne na makabalik dito. Sana naman hindi siya naligaw. Hindi yan. Puro reklamo lang ang ginagawa ng babaeng yun, pero alam ko mabilis gumana ang utak nun. Kayang-kaya nun ng sarili niya. Malaking tiwala ko sa kapatid mo, Troy. Saka, hindi ko naman uutusan yun kung alam ko mapapahamak siya. Ate! Kuya! Nasaan na kayo? O, diba? Nandito na hinihintay nating dalaga. Nandito kami, Roxanne. OMG! Nandito lang pala kayo. Nakakapagod tumakbo, grabe. Mabuti na lang at nagawa kong pinapagawa mo, ate. Teka, nasa na pala ang bruhang aswang na yun? Hindi pa ako nakakagati sa kanya eh. Wala na siya, Roxanne. Napatay na natin siya. Talaga? Mabuti naman. Napagod pa naman akong hanapin ang kaputol ng katawan niya malapit sa bahay nila. Mabuti naman at hindi mo nakasalubong yung asawa niya. Mabuti nga hindi eh. Paano mo pala nalaman kung saan nilagay ni Aling Alberta ang katawan niya? Ang bilis mong mahanap eh. Sa pagkataranta mo kanina, takbo ka lang ng takbo at hindi ka na nagtanong sa akin kung saan ka pupunta. Ang galing mo, Roxanne.
Siyempre naman ate, para namang wala kang tiwala sa akin eh. Ako na to, oh. Hindi, joke lang. Alam ko naman kasing malapit sa bahay lang ni Aling Alberta niya iiwan ang katawan niya. Kaya madali ko lang nahanap, lalo na at sa may puno ng saging niya lang palaging iniiwan ang kalahati ng kanyang katawan. Ay, buti na lang, may naging ambag na naman ako sa labang ito. Isa na lang ang poproblemahin natin. Ang asawa ni Aling Alberta na si Mang Berto. Mahihirapan tayong tatlo na labanan siya, lalo na malaki siya at malakas. Kahit na magtulungan tayong tatlo, hindi pa rin tayo mananalo. Hindi ko naman minamalit ang lakas natin pero baguhan lang tayo sa labang ito. Ay, pagod na tayo. Naihilo na ako kakatakbo at saka sa gutom. Alam ko, kaya naghanda agad ako ng panibagong plano. Sana makayanan natin at siya na lang ang kalaban. Dito mauubos talaga ang lakas natin. Ha? Ano yun ate? Anong plano mo? Gawin ulit natin ang ginawa mo sa katawan ni Aling Alberta. Lalagyan natin ng pangontra ang katawan niya? Oo, sabay-sabay nating hanapin ang kalahati ng katawan niya at lalagyan natin ng panyawan, katmon at makahiya. Pagkatapos, anong sunod nating gagawin? Kapag nalagyan na natin ng pangontra ang katawan niya, subukan nating tumakbo para makatakas sa kanya hanggang sa abutan siya ng umaga. Hindi na natin kayang lumaban pa at saktong-sakto malapit na rin sumikat ang araw. Matatalo natin siya sa pamamagitan ng sikat ng araw. Ate, magandang ideya yan. Lalo na at parang alam ko kung saan iniwan ni Mang Berto ang katawan niya. Salamat naman kung ganon, Roxanne. Mapapadali ang trabaho natin. Pero paano kung makasalubong natin siya? Wala na tayong pagpipilian kundi labanan siya. Pero hanggat maaari, iwasan natin siya. Tumakbo tayo hanggang sa makakaya natin. Gagawin na ba agad natin to, ate? Maya-maya na. Babawiin muna natin ang lakas na nawala sa atin. Hindi ko na kayang tumayo pa. Sige, mas maganda nga kung magpahinga muna tayo. Tama. Baka sumabog na ang utak ni Ate Mary kakaisip na maaari nating gawin. Baka sabihin mo, ate, kinakawawa ka namin dito eh. Ay, hindi ba? Ate naman, syempre hindi. Mahal na mahal kaya kita. Ay, namimiss ko na ang bahay namin. Sana matapos na to. Sana manalo na tayo. Huwag nating hahayaang matalo tayo ng aswang. Hindi dapat siya ang magwagi kundi tayo dapat. Kung patuloy tayo magtutulungan, ate, sigurado ako mananalo tayo. Magagaling kayong makipaglaban ni Kuya eh. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Kaya natin to. Teka, akala ko ba magpapahinga tayo? Bakit puro daldalan kayo dyan? Hindi tayo makakapag-isip ng magandang plano kung buong oras tayo mag-uusap. Masanay ka na kasi ate, para naman maaliw yung isip mo. Mas gagana siya kapag nakapag-relax ka ng konti. Ha? Ganun pala yun? Kaya pala puro kadaldal sa eskwelahan nyo. Uy, grabe ka sa akin ate ah. Minsan lang kaya ako makipagdaldalan. Huy, tama na nga yan. Nagpahinga muna sila ng ilang oras bago ipinagpatuloy ang kanilang gagawin. Puno sila ng determinasyon na matapos agad ang laban kontra sa aswang para makaalis na sa lugar na yon. Grabe, parang mas lalong lumamig ang paligid. Natatakot na ako. Tumatayo lahat ng balahibo ko. Wow ngayon ka pa talaga matatakot kung kailan kompleto na tayo. Samantala kanina tumakbo ka lang na mag-isa. Hoy ate, natatakot kaya ako kanina. Hindi lang halata. Kahit pinangungunahan ako ng nervyos sa takot, mas inisip ko na baka masaktan ka kapag hindi kita agad binalikan. Sus, dapat na ba ako magpasalamat niyan sa'yo ha? Oo naman, kaya dapat mo akong ilibre kapag nakauwi tayo. Kung makakauwi pa tayo. Kuya, wag mo nga sabihin yan. Nagbibiro lang, napakaseryoso nyo kasi. Sinong gaganaan makinig ng biro mo sa ganitong sitwasyon? Nasa bingit na nga tayo ng kamatayan. Baka ngayon habang naglalakad tayo makasalubong natin yung kamukha mo. Sinong kamukha? Yung manananggal na si Mang Berto. Gusto mo ipakain kita sa kanila? Siyempre hindi. Ikaw naman, di ka na mabiro eh. Tama na yung away dahil malapit na tayo. Dito pa lang simulan na natin ang hanapin ng kaputol ng katawan niya. Nandito lang yun sa tabi-tabi. Maghiwa-hiwalay kaya tayo para mabilis natin siyang mahanap. Yan din ang bala kong gawin natin. Siguruhin yung bit-bit nyo mga pangontra ha. At dito ako sa gitna maghahanap at dun ka sa kaliwa ate. At sa kanan ka naman Kuya Troy para mapabilis tayo dito. At siya na nga ang nagdesisyon. O sige, tumawag lang kayo kung may kailangan kayo. Umabot ng halos kalahating oras ang pag-iikot nila sa paligid pero kahit anino ng putol na katawan ng lalaking manananggal ay hindi nila makita.
hanggang sa maisipan nilang magsama-sama na lang ulit para protektahan ang bawat isa. Hihilo na ako sa kakaikot pero wala pa rin ako nakikita. Pati sa pinaghihinalaan kong lugar, wala rin. Sa pwesto ko, wala rin. Tiningnan ko yung mga puno ng saging at mga damuhan pero wala pa rin ako nakita. Mukhang tinago niya na maigi ang katawan niya para hindi natin tumakita. Mautak din ang aswang na yan. Teka, parang may paparating. Magtago tayo! Saan tayo magtatago, ate? Sa likod ng puno. Bilisan mo ang pagtakbo, Roxanne! Teka lang, ate! Ayan na! Manahimik na kayo. Nandito na siya. Tama ka nga, ate. Ang laki niya. At napakabarako ng katawan niya. Ang pula ng mga mata niya. Mas nakakatakot siya kaysa kay Aling Alberta. Kung mahuhuli niya tayo, siguradong patay tayong lahat. Kaya nga hindi tayo dapat magpahuli sa kanya. Mukhang pupuntahan niya ang katawan niya. Ano ba naman yan? Mautak talaga ang isang to. Paano niya naisip itago sa loob ng malaking butas ng puno ang katawan niya? Kanina pa tayo naghahanap, nandun lang pala. Masama to. Mukhang babantayan niya ang katawan niya. Baka alam niya na patay ng asawa niya. Naku, mukhang galit na galit siya, ate. Anong gagawin natin? Hindi natin yan makukuha kung babantayan niya yan. Roxanne, marunong ka bang umakyat? Hindi. Ipagawa mo na lang sa akin lahat. Huwag lang umakyat ng puno. Konting oras na lang at magliliwanag na. Hindi pwedeng makabalik siya. Troy, akyatin mo ang katawan niya at ihulog mo. Roxanne, ikaw ang maglagay ng halamang ito na susunog sa katawan niya. Pag nagawa niyo na, tumakbo agad kayo palayo para magtago. At ikaw, ate, paano ka? Lilibangin ko siya. Magpapahabol ka sa kanya? Oo, wala na tayong mapagpipilian. Hindi pwede ang kapatid mo at lalong hindi pwedeng ikaw dahil kailangan natin ng marunong umakyat. Ate naman Magiging maayos lang ako, pangako. Sabay-sabay tayong uuwi. Basta gawin niyo lang ang inutos ko. Kayang-kaya ko pang gumalaw. Siguraduhin mong hindi ka magpapatalo sa kanya, Mary. Ipangako mo. Oo. Susunod agad kami sa'yo, ate. Kayong bahala. Pag umalis ako, gawin niyo na agad. Mabilis na tumayo si Mary at hindi na nilingon ang kanyang mga kasama. Agad siyang nagpakita kay Mang Berto at sumigaw ng malakas para makuha ang atensyon ng aswang. Galit na galit itong nakatingin sa kanya at hinabol siya. Kaunting distansya lang ang pagitan nila kaya humablot siya ng kahoy na panghampas. Ang lakas ng loob mong magpakita rito. Pinatay niyo ang asawa ko, kaya pagbabayaran niyo ang ginawa ninyo! Kayo ang naunang nanakit sa amin. Kaya sa tingin niyo, hindi kami lalaban? Kung nakakaya niyong kainin ng nauna sa aming mga tao dito, pues, kami hindi. Kami ang tatapos sa kasamaan mo. Masyado kang bilib sa sarili mo. Kaya pa nauhaw na uhaw ang asawa ko sa'yo dahil masyadong sariwa at mabango ang dugo mo. Nakakagutom ka. Parehas na parehas nga kayong sakim ng asawa at ng mga kasamahan mo. Gusto mo ang dugo ko, hindi ba? Dahil nagugutom ka? Bakit hindi tayo maglaro? Lugi naman ako kung ibibigay ko sa'yo ng libre ang katawan at dugo ko. Ano bang laro ang gusto mo? Simple lang. Hahabulin mo ako at kapag nahuli mo ako, sa'yo na ang dugo at laman loob ko. Madali lang, hindi ba? Yan! Yan ang gusto ko. Yung ikaw na mismo ang nag-aalay ng kaluluwa at katawan mo. Dahil sa sinabi mo, pagbibigyan kita, bibigyan kita ng palugid. Tumakbo ka ng tumakbo hanggang sa makakaya mo. At kapag naubos na ang 3 segundo, susundan kita. Ayos ba yon? Sige, magbilang ka na. Mula 1 hanggang 10. Takbo na, iha. Susunod na sa'yo si kamatayan. Nagsimula nang magbilang ang aswang. Pero hindi pa nga natatapos ang bilang nito, agad na siyang sinundan. Dahil sa bilis nitong lumipad, agad niyang naabutan si Mary. Napadaing ng malakas si Mary nang mapasubsob siya sa lupa matapos hampasin ni Berto gamit ang malaki nitong pakpak. Pakiramdam ni Mary ay nagkasugat ang kanyang likod dahil sa talim ng dulo ng pakpak ng aswang na sumagi sa kanyang balat. Sinubukan niyang lumaban pero masyado nang nanghihina ang katawan niya kaya naghanap na lang siya ng matataguan. Tuso ka talaga!
Hindi ka makapaghintay. Sumugod ka kaagad. Pasensya na, Iha. Gutom na kasi ako eh. Ngayon na nahuli na kita, akin ka na. Sa tingin mo, magwawagi ang kagaya mo? Oo naman. Kukunin ko nga ang mga laman loob mo. Ikaw na mismo ang nagsabi nito na kapag nahuli kita, sa akin ka na. At masyado kang uto-uto. Totoo nga sinabi nila na walang silbi ang lakas mo kung mautak ang kalaban mo. Wala ka ng pag-asang mabuhay. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko na nagugustuhan ang tapas ng dila mo. Dapat ka nang manahimik. Hinablot siya ng aswang pero nagpumiglas si Mary. Bumaon sa kanyang braso ang matutulis na kuko ng aswang. Pagkatapos ay marahas siyang hinila nito at inilipat sa ere. Inakala ni Mary na mauubusan na siya ng hininga, pero napangiti siya ng unti-unting nagliliwanag ang paligid. Gulat at magkahalong takot ang nakita niya sa mukha ni Mang Berto. Mabilis siya nitong binitawan. Mabuti na lang at mababa lang ang nilipad nila, kaya hindi siya napilayan ng bumagsak sa lupa. Katapusan mo na! Hindi ito pwede! Hindi ka na makakabalik sa katawan mo. Kahit anong gawin mo. Matatapos ka na. Mababalikan pa kita, Mary! Ito ba ang hahanapin mo, ha? Paano nasa iyong katawan ko? Salamat sa mga sinabi mong pangontra sa mga aswang. Nagamit din namin sa'yo. Hindi ka na makakabalik pa sa katawan mo. Hindi! Akin na yung katawan ko! Alisin niyo na mga halamang nakalagay dyan! Mga traitor kayo! Pagbabayaran yung lahat to! Wow, nakakahiyang marinig yan mula sa'yo. Sa ating lahat, kayo ang traidor. Magpaalam ka na dito sa mundo dahil maya-maya lang makikita mo na ang asawa mo kasama si Satanas sa impyerno dahil dun kayo lahat bagay. At paano namin pagbabayaran to kung mawawala ka na, ha? Mag-isip-isip ka rin. Paalam, Mamberto. Sana wag na kaming makakita ng mga kagaya niyong masama at tuso! Hindi! Hindi! Napangiwi si Mary habang pinagmamasdang sumisigaw na si Mang Berto dahil sa sakit. Nasunog na ang katawan nito dahil sa sina ng araw. Mabilis silang nagyakapan dahil sa saya na sa wakas ay namatay na ang huli nilang kalaban. Finally, makakaalis na rin tayo, ate! Gusto ko nang umuwi! Ako rin, Roxanne. Gusto ko nang umuwi. Kaya niyo pa bang maglakad? Pupuntahan pa natin ang kotse. Uuwi na tayo. Wala nang sasagabal sa atin. Kaya ko pa, kuya. Kaso si Ate Mary parang hindi na. Sobrang pagod na siya. Parang ihimatayin na eh. Kakargahin na lang kita, Mary. Troy, kaya mo pa ba? Oo naman. Halika na. Sa syudad na ba tayo dediretso, ate? Oo naman. Bumalik na tayo sa syudad. Tatawagan ko na lang si Lola pag nakauwi na tayo. Sasabihin ko sa kanya nangyari kaya hindi tayo nakatuloy doon. Ay, sa wakas, matutuloy na rin ang pangarap kong makakain ng tunay na ulam. Bibili talaga ako ng maraming lechon manok kapag nakauwi na tayo. Mayaman ka? Baka pera ko na naman ang gagamitin mo, ha? Ayos lang yan, kuya. Kasama ka naman sa kakain eh. Alam ko naman nagugutom ka na rin. Ngayon lang kita pagbibigyan, Roxanne, ha? Tama na nga yan. Hindi pa nga tayo nakakarating sa kotse. Ang dami nyo nang sinasabi. Siyempre ate, dapat planado na lahat para wala na tayong iisipin pa pag uwi natin. Pero bago tayo umuwi sa bahay, dumiretso muna tayo sa ospital. Kailangan maggamot ang mga sugat natin, lalo na yung kay Mary. Oo nga. Ayos lang ba ang pakiramdam mo, ate? Namumutla ka eh. Ayos lang. Nahihilo lang ako. Siguro dahil yun sa dugong hindi nakagalaw kanina dahil sa higpit ng pagkakasakal sa akin kanina. At saka may nawawalang dugo sa katawan ko kaya namumutla ako. Ate, wala ka nang nararamdamang ibang sakit, ha? Ay, Roxanne, maliban na lang sa mahapde at gutom, wala na ako ibang nararamdaman sakit sa katawan.
Hindi nagtagal ay agad silang nakarating sa kotse na iniwan nila. Pumasok na si Mary sa loob at nagpahinga hanggang sa nakatulog, habang sina Troy at Roxanne naman ang nag-aayos ng sasakyan. Hindi rin nagtagal ay napaandar nila ang sasakyan nila, kaya agad silang umalis sa lugar na yon. Dumiretso na sila sa ospital. Ilang araw na namalagi si Mary sa ospital dahil sa dami ng check-up na ginawa sa kanya ng doktor. Dahil sa kanilang tatlo, siya ang may pinakamalaking pinsala. Hi, ate! Kamusta? Ayos ka na ba? Ano sabi ng doktor? Makakauwi ka na ba, ha? Ay, ano ba yan, Roxanne? Ang aga-aga, nabubulabog ka dito sa ospital. Oh, syempre, ate. Inaalala lang kita, no? So, ano nga, ha? Ayos na ako. Kukunin ko lang ang results ko, tapos pwede na agad akong umuwi. Wow, Nax! Mabuti naman! Nasan pala ang kuya mo? Ako yun nandito, tapos si kuya ang hahanapin mo. Uy, ate, ha? Pinaghihinala na kita. Baliw. Nangako kasi sa akin yun na bibilhan niya ako ng masarap na pagkain kapag bumisita siya dito sa ospital. Kaya hinanap ko. Saka, bakit kita hahanapin kung nasa harapan na kita, diba? Baliw ka talaga mag-isip no? Ha, syempre, joke lang. Defensive ka masyado. Oh, nandito na pala si kuya. O kuya, yung pagkain daw. Nagugutom na si madam. Pasensya na kung natagalan, ha. Eto na. Salamat. Ano pala ginagawa nyo dito? Sabi kasi ni tita na baka ngayon ka daw makakaalis dito sa ospital. Kaya nandito kami para tulungan ka mag-ayos ng mga gamit mo. Hindi na kailangan. Naayos ko na kagabi lahat ng gamit ko kaya wala na kayong aalalahanin pa. Aba, matigas talaga ang ulo mo ate, no? Sabi ng doktor, bawal ka daw gumalaw ng gumalaw. Baka mabinat ka. Napaka-OA mo naman, Roxanne. Ayos na kasi ako. Kayang-kaya ko nang lumaban ulit. Ano laban? Nananaginip ka ba? Gusto mo bang buhayin natin sila para may kalaban ka? Parang nakukulangan ka pa yata sa labanan na yun kahit munti ka nang mamatay. Huy, hindi kaya. Nagbibiro lang naman ako. Hindi kasi ako makapaniwala na nagawa nating lumaban at makaligtas sa kanila. Kalahain mo yun? First time nating makaharap ng ganong klaseng mga nilalang. Oo nga Parang sa libro ko lang sila nakikita. Kapag nagbabasa ako ng mga libro ngayon, bumabalik sa akin na nangyari sa atin. Pero hindi ako natatakot kasi alam kong yun ang pinaka hindi ko makakalimutang adventure sa buong buhay ko. Kahit halos maging hapunan na ako ng mga aswang. Ako rin, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nagawa natin yun. Wala talagang imposible kapag nagtutulungan ang bawat isa sa atin. Nagawa natin yun dahil ayaw nating may masaktan isa man sa atin. At parehas tayong tatlo na nangangarap na makauwi ng magkasama at ligtas. Kaya importante talaga ang pagkakaisa sa bawat grupo o pamilya. Sobrang swerte ko talaga na kayo ang nakasama ko. Kahit papaano, hindi grabe ang naranasan kong takot dahil alam kong hindi nyo ko pababayaan. Thank you Ate Mary at Kuya Troy Walang anuman Roxanne. Kahit mangyari man ulit yon, hindi pa rin ako magdadalawang isip na magsakripisyo para sa kaligtasan nyo. Kaligtasan natin. At dahil nakaalis na tayo, yung pangako mong mag-aaral ka na maayos, Roxanne, ha? At saka, mabuti pa kalimutan na natin yung insidenteng yan. Ang gawin natin, mag-celebrate tayo sa pangalawang buhay natin. At higit sa lahat, magsaya tayo dahil wala nang ibang mabibiktimang tao sa daan na yon. Dahil napatay na natin sila. Good job, guys! Tama na ang dramahan. Kausapin na natin ang doktor ko para makapag-celebrate na tayo. Wow, napaka-excited mo naman dyan, Madam Mary. Siyempre, kainan na Lumipas ang panahon. Kahit matagal nang nangyari ang kakaibang karanasan nilang yun, palagi pa rin nila itong sinasariwa. Kasama na sa buhay nila ang kwentong yun ng kanilang kahapon. Dahil yun ang nagturo sa kanila kung paano maging matapang at matatag sa bawat hamon ng buhay. Alam nilang ang buhay ay puno ng pagsubok at sigurado silang kaya na nilang lagpasan ang mga ito. Pero kahit anong pagsubok pa ang dumating, ayaw na nilang muli pang makaharap ang mga aswang. Dahil alam nilang hindi basta-basta kalaban ang mga ganong halimaw.
Umiiwas na silang pumunta sa mga lugar na pakiramdam nila ay pinaninirahan ng mga nilalang na sabik sa pambibiktima ng mga tao. Palagi nilang iina ang sariling kaligtasan para mabuhay pa ng matagal.